Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1751-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Narinig mo ba? Isang bagong dating na mababang antas na apprentice ang nagpadala kay Hopper at dalawa pang tao upang magpalipis ng gabi sa palikuran sa sandaling dumating siya. Tunay o peke? Ang isang baguhan ay kahanga-hanga. Hey, hindi ba't sa tingin mo ay hindi ka panipaniwala? Sa pakikipagkompetensya sa fire control, 3 tao ang nadagdag, hindi niya kayang tapatan. Sa pakikipagkompetensya sa combat strength, 3 tao rin ang nadagdag, hindi niya kayang tapatan. Kalokohan yan, di ba? Kung pagsasama-samahin ang 3 ito, kakaunti lang ang nangangahas na mangasar sa mga apprentice na pari. Hey, pumunta ka sa palikuran at tingnan mo ang 3 sa kanilang kawawang anyo, at malalaman mo. Nandoon pa rin sila ngayon. Ang balita ng pambubugbog ni Mateo kay Hopper sa 3 tao ay mabilis na kumalat sa buong lugar ng mga trainee. Ngunit siya mismo ay wala ring kamalayan at nakatulog ng mahimbing, pagkatapos ay tumungo sa Tianlu Pavilion. Ang Tianlu Pavilion ay ang lugar kung saan nakaimbak sa Priest Temple ang mga class eco, formula ng tableta, mga pamamaraan sa pagpino ng tableta, sining sa pagkontrol ng apoy, pati na rin ang pangunahing teorya ng medisina, at iba pa. Lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Dahil pumunta si Mateo sa Priest Temple, natural lang na hindi niya susukuan ang pagkakataong matutunan ang mga kasanayan sa alchemy ng lahi ng mga demonyo. Dahil sa kanyang ugali, natural lang na matuto siya mula sa mga pinakasimpleng bagay. Malinaw na ang mga bagay na palihim niyang natutunan sa pagsusulit bilang priest apprentice ay nakadepende lahat sa kanyang makapangyarihang alchemy Dao realm, pati na rin sa napakataas na abot tanaw, na pilit na nagdaragdag ng ilang pamamaraan ng tao sa mga demon divine pills. Pero iyon na ang limitasyon niya. Imposible rin ang pagnanais na umunlad pa. Dahil sa kagustuhan niyang bigyan siya ng mataas na importansya ng templo ng pari, kinailangan niyang matuto mula sa simula. Siyempre, sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, natural na doble ang resulta ng pagkatuto kung kalahati lang ang pagsisikap ang kailangan. Tumigil. Kakapasok lang ni Mateo sa Tianlu Pavilion at hinarang siya ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, hindi niya talaga makita ang kaibuturan ng matandang ito. Senior. Yumuko si Mateo at sinabing. Ang matandang lalaking ito na may puting buhok ay isa ring eksperto sa ranggong ika-5 pwesto. Sumulyap ang matandang lalaki na may puting buhok kay Mateo at malamig na sinabi, wala kang kahit isang contribution point, kaya hindi ka maaaring makapasok sa Tianlu Pavilion. Nagulat si Mateo ngunit agad din niyang naintindihan. Malamang naramdaman ng matandang lalaking ito na may puting buhok na wala ng kontribusyon sa kanya dahil sa hanay ng mga tauhan ng Tianlu Pavilion. Senior, maaari kayang naging priest trainee ako at wala akong entry contribution points. Mga puntos ng kontribusyon, ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ay maaaring ilapat sa lahat ng panig. Nakalimutan lang pala ni Mateo na tingnan ang kanyang identity token kahapon at hindi niya inaasahan na wala talaga siyang kahit isang contribution point. Masyado ring kuripot ang paring ito. Wala kang anumang kontribusyon para sa templo, saan nanggagaling ang mga contribution points. Isang trainee na kara-rating lang ay gusto ring pumasok sa Tianlu Pavilion, tunay na pangarap lamang. Umalis ka, huwag mong harangan ang paring ito. Sa oras na ito, isang boses ang biglang narinig mula sa likuran ni Mateo. Paglingon niya, isang binata ang nakasuot ng damit pari, mayabang ang mukha, at halos abot langit ang butas ng ilong. Hindi siya pinansin ni Mateo, ngunit tinanong niya ang matandang lalaking may puting buhok, Senior, pinapayagan ba ang paggamit ng mga contribution point at pagkakaroon ng mga laban sa taya sa templo? Bahagyang tumango ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabing, natural lang na pinapayagan iyon. Pero sa templo, bawal ang martial arts fighting, tanging alchemy fights lang ang pinapayagan. Nang marinig ng paring iyon ang mga sinabi ni Mateo, agad siyang humagalpak ng tawa at sinabing, kalokohan yan, isang mababang antas na priest apprentice na kakapasok lang, sino ang gusto mong makapustahan? Ngumiti si Mateo at sinabing, ikaw. Nagulat ang pari, saka agad na tumawa ng malakas at sinabing, gusto mo akong tayaan.
Hahaha, wala kang ang contribution points, kaya ano ang ginagamit mo para sumugal laban sa akin? Habang nag-uusap, nakahuli si Mateo ng isang spirit fruit. Hindi napigilan ng pari na magbago ang ekspresyon at napasigaw siya sa gulat, prutas ng panahon ng crane. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakaalam talaga ni Lord Priest. Senior, ilang contribution points sa tingin mo ang halaga ng crane age fruit na ito? Ang crane age fruit na ito ang binili ni Mateo sa Riverlock Capital City noon. Napakamahal ng presyo. Medyo nagulat na tumingin kay Mateo ang matandang lalaking may puting buhok. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng batang ito para manggahas pang ang tumaya sa isang pari. Pero tumango pa rin siya at sinabing, kung ang crane age fruit yan, katumbas yan ng 500 contribution points. Tumango si Mateo at sinabi sa pari, Panginoong pari, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kung mag-aalok ka ng 300 puntos, gagamitin ko itong crane age fruit para tumaya sa iyo. Paano yan? Ang mga mata ng pari ay nagpapakita ng isang mapag-imbot na tingin. Habang nakatingin kay Mateo na parang isang tanga, ngumiti siya at sinabing, paano nakakuha ang templo ng isang tanga? Hey, dahil binibigyan mo ang paring ito ng kayamanan, magiging bastos para sa paring ito na hindi ito tanggapin. Sige, pupusta ang paring ito sa iyo. Huwag mong sabihing binyo buli kita. Tumaya ka sa kung ano, pwede kang pumili kung gusto mo. Bahagyang nagpakita ng katusuhan si Mateo at nakangiting sinabi, huwag kang masyadong magulo. Maglaban na lang tayo sa pagkontrol ng apoy. Makikipagkompetensya sa pagkontrol ng apoy. Hey! Marunong ka talagang pumili. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ibahin mo na lang sa iba. Kahit wala ka pa ring pagkakataong manalo, sabi ng pari. Sa oras na ito, may mga taong sunod-sunod na gustong pumasok sa Tianlo Pavilion ngunit nahikayat sila ng dalawang ito. May problema ang ulo ng bagong dating na ito, di ba? Para talagang hanapin si Priest Felix para makipagkompetensya sa pagkontrol ng apoy. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Felix ang nangungunang fire controller sa mga pari? Saan naman nanggaling ang tapang ng batang ito? Hey, ang ignorante ay walang takot. Tumingin si Felix kay Mateo nang may pagmamalaki at nakangiting sinabi, Gago, narinig mo yun. Hindi ang alchemy skills ko ang pinakamalakas sa mga priest, pero fire controlling skill, walang makakatalo sa akin. Isang basurang tulad mo na nakikipagkompetensya sa akin sa fire control. Sa ganitong klase ng lalaking umaapak sa iba, sila ang pinaka-naiinis kay Mateo. Hindi kita nahanap at hindi kita ginugulo, masaya ba ang paulit-ulit na pagtawag ng basura at pagtawa? Mabuti na lang at wala siyang contribution points. Talagang naghatid lang siya ng unan habang natutulog. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, kahanga-hanga ba ang numero 1 fire controller? Natigilan si Felix at sinabing may malamig na ngiti, malalaman mo agad kung gaano ito kahanga-hanga. Malamig na sabi ni Mateo, ang daming kalokohan, sige na nga. Ang paglabas ni Mateo ay talagang humihingi ng kabog sa puso ni Felix. Napagpasyahan niyang turuan ng mabuti si Mateo. Minasa ni Felix ang mga selyo gamit ang isang kamay, habang idinadora ang mga palad. Hindi mabilang nakislap ang agad na nakapalibot kay Mateo, na parang mabituing gabi na umani ng sunod-sunod na bulalas. Bata, tikman mo ang aking Starry Sky. Saksihan mo ang tinatawag na number 1 fire controller. Sabi ni Felix na may nakakapangilabot ng ngiti. Tila nakaramdam ng takot si Mateo, sumigaw ng kakaiba, at tumakbo palayo ng may malakas na suntok. Nang makita ni Felix ang sitwasyon, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas habang sinasabing, tumatakbo. Kung hahayaan ka ng paring ito na tumakas, isang apprentice, hindi ba ako pagtatawanan ng buong templo? Tunay na kahanga-hanga ang teknik ni Felix sa pagkontrol ng apoy. Hindi nakakaramdam ng kahit kaunting hirap ang pagkontrol sa napakaraming kislap na iyon. Gayunpaman, ang mga galaw ni Mateo ay lubhang pabago-bago at nakarating sa harap ni Felix ng ilang beses. Putok. 2 kislap ang dumapo sa mga kilay ni Felix. Nang maamoy niya ang isang nasusunog na amoy, nawala ang kanyang mga kilay. Faff! Biglang may sumunod na tawanan. Sok-sok! Ang numero 1 fire controller ay talagang kahanga-hanga. Gumalaw ang mga kilay na nagliliyab ng apoy na ito, humahanga ako.
Sabi ni Mateo nang may pagkamangha. Nataranta ang mga kamay at paa ni Felix, dali-daling iniligpit ang banal na apoy. Pero wala na ang mga kilay niya. Ikaw. Nanday ka. Turo ni Felix kay Mateo at naiinis na sinabi. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, dapat handa kang matalo kung tataya ka. Napakaraming tao ang nanonood, baka gusto mong tumanggi. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Felix at nagngingit-ngit siya at sinabing, ituring mo ang iyong sarili na walang awa. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Ngayon, gagamitin ko ang 300 contribution points ko para ipagpatuloy ang pagtaya sa iyo, tatanggapin mo ba ito o hindi? 1752. Kanina lang, malinaw na si Felix ang may kalamangan. Pero bakit bigla siyang natalo? Oo, nakita ko lang ang batang iyon na hinahabol kung saan-saan, at biglang nag-init ang mga kilay ni Felix. Siguro nga'y sinuwerte ang batang ito at aksidente lang ang nangyari. Nakakagulat ang pagkatalo ni Felix ngayon lang. Malinaw na siya ang nakalamang, pero bakit bigla siyang natalo? Hindi lang siya, pati ang iba ay hindi rin malinaw na nakakita, lahat ay may naguguluhang mga mukha. Iisa lang ang nakakaintindi, isang matandang lalaki na may puting buhok, at baka sa kanyang mga mata ang gulat. Ang ginawa ni Mateo kanina ay napakatalino, direktang sinusunog ang 2 butil ng liwanag ng bituin ni Felix sa kilay ng kabilang panig gamit ang batas special. Talagang nakatago ang mga galaw ni Mateo. Dahil sa husay ng ilang taong ito sa paningin, hindi ito matutuklasan. Senior Apprentice Brother Felix, makipagkompetensya ka sa kanya. Matatalo ba kaming mga pari sa isang low-level trainee? Sa karamihan, may biglang sumigaw. Lumungkot ang mukha ni Felix at sinabi niya sa malamig na boses, sige. Mag-aalok ako ng 500 puntos. Kapag natalo ka, mawawala sa iyo ang Crane Age Fruit at 300 puntos sa akin. Pumapayag ka ba o hindi? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, walang hiya ka talaga, 200 puntos at gusto mong makuha muli ang Crane Age Fruit. Pero, bakit hindi ako maglakas loob? Sige na. Akmang kikilos na sana si Felix nang bigla siyang huminto at sinabi sa seryosong boses, kanina lang, ako ang unang kumilos. Ngayon, ikaw na naman. Ngumiti si Mateo at sinabing, gusto mo ba talagang ako ang gumawa ng hakbang? Kung ako ang unang gagawa ng hakbang, wala kang magiging pagkakataon. Malamig na ngumiti si Felix at sinabing, swerte ka lang talaga ngayon. Sa tingin mo ba talaga ay kahanga-hanga ka? Sa ibaba ng mga nakatatanda, wala pang nang-ahas na magsalita ng ganyan sa harap ko, talagang nagyayabang ka ng walang kahihiyan. Sabi ni Mateo nang may kawalan ng magawa, dahil ganoon nga, gagawa ako ng paraan. Kailangan mong mag-ingat. Sa pagkakataong ito, natural na hindi na muling minamaliit ni Felix ang kalaban. Habang nakabantay, matamang nakatitig siya kay Mateo. Napagdesisyonan niyang pababain si Mateo sa pagkakataong ito. Ipaalam mo sa kanya na ang prestihiyo ng mga pari ay hindi dapat lapastanganan. Sa pagkakataong ito, dahan-daang iniunat ni Mateo ang kanyang kanang kamay, ang hintuturo at gitnang daliri ay magkadikit. Isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Felix, ang 2 kamay ay nagmamasa ng mga selyo, handang muling ipatawag ang kanyang banal na apoy. Bahagyang pamitik ang daliri ni Mateo. Whoosh! Putok! Nang hindi pa nakakapag-react ang lahat, isang kislap ng apoy ang pumailang lang sa langit. Muling tinawag ni Felix ang Starry Sky nang hindi namamalayan. Sa karamihan, may sumigaw, Senior Apprentice Brother Felix, ang buhok mo. Buhok mo. Natigilan si Felix at bumulong, buhok. Bigla na lang niyang naramdaman na medyo uminit ang tuktok ng kanyang ulo. Saka lang siya nagising ng magising. Ang buhok ko. Nasunog. Nasunog. Sumigaw si Felix, tumatalon ng tumatalon, parang isang kuneho na natataranta, ang kanyang itsura ay nakakatawa. Ngunit ang apoy sa ibabaw ng kanyang ulo ay napakalakas at hindi maapula. Bahagyang umiling ang matandang lalaki na may puting buhok ngunit labis ang pagkagulat sa kanyang puso. Ang mga teknik ng 2 taong ito sa pagkontrol ng apoy ay hindi magkapareho ang antas. Tila simple lang ang teknik ni Mateo ngunit sa totoo lang ay napakahirap pala. Kahit siya ay hindi rin niya kayang gawin ito sa ganitong antas. Bagong recruit ba ang trainee na ito?
Bakit ba isa lamang ordinaryong low-level trainee ang isang henyo? Aray, ang kamay ko. Ako. Inaamin kong talunan ako. Inaamin kong talunan ako. Dali, patayin mo ang apoy. Hindi mahawakan ni Felix ang ulo niya. Matagal nang nasa ika-4 na ranggo ang cleansing sandal sacred flame ni Mateo, at walang hanggan ang kapangyarihan nito. Kung hindi magkukusa si Mateo na bawiin ito, patuloy na magliliyab ang apoy na ito. Bahagyang ngumiti si Mateo, iniabot ang kanyang kamay para sumenyas, ang kumpol ng apoy ay lumipad pabalik sa kanyang palad. Samantala, sa oras na ito, ang buhok ni Felix ay nasunog na at naging itim na uling na mukhang nakakatawa sa kanyang ulo. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, pilit nilang pinipigilan ang kanilang mga ngiti. Pero mas nakakahiya ang eksenang ito sa paningin ni Felix. Pinigilan ni Mateo ang kanyang tawa at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, ang numero 1 fire controller ay talagang may reputasyon. Natuto na si Mateo. Mukhang hindi talaga pinalad ang batang ito. Swerte ko naman. Kung kaharap mo si Felix, subukan mong maging maswerte ng 2 beses para makita ko. Isa ba talaga siyang trainee ng pari? Hindi ko talaga maaninag ang paraan niya ng pagkontrol ng apoy. Pagkatapos ng pangungutya, tanging pagkabigla ang naiwan sa lahat. Medyo maraming pari ang naroon, pero wala ni isa sa mga nakakakita kung paano kumilos si Mateo. Bilang isang priest trainee, ang fire controlling art na ito ay masyadong nakakatakot, di ba? Hindi siya maabala ni Mateo. Ang layunin niya ay makakuha ng mga contribution points. Ngayong nakuha na niya ito, papasok na siya sa Tianlo Pavilion para mag-aral. Habang inililipat ang mga contribution points, sinabi ni Mateo sa matandang lalaking may puting buhok na nakahawak sa mga kamay, "Senyor, pwede ba akong pumasok?" Sabi ng matandang lalaki na may puting buhok, "Syempre naman. Ang pagkakakilanlan mo ay maaari lamang makapasok sa unang antas ng Tianlo Pavilion. Ang unang antas, 2 oras ay 5 contribution points. Automatikong babawasan ng array formation ang iyong identity token. Naiintindihan mo ng mabuti ang oras." Nandilim ang mukha ni Mateo nang marinig iyon at sinabing, 2 oras at 5 puntos ng kontribusyon, masyadong madilim din ito, di ba? Sumimangot din ang matandang lalaking may puting buhok at sinabing, "Magsalita ka pa ng walang kabuluhan at sasampalin ka ng matandang ito hanggang sa mamatay gamit ang isang palad." Inilabas ni Mateo ang kanyang dila at pumasok sa loob. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay hindi malinaw. Hindi ba't ang matandang lalaking ito na may puting buhok ay isang ordinaryong matandang namamahala sa Tianlo Pavilion? Ang yabang naman ng lalaking iyon kay Felix, bakit ba ang galang niya sa matandang ito? Ang matandang lalaking may puting buhok ay mukhang hindi nakakapinsala sa tao at hayop, hindi malakas ang aura sa kanyang katawan. Ang mga pari at mga nagsasanay na pari na pumupunta sa Tianlo Pavilion, kakaunti lamang ang nagbigay pansin sa kanya. Natural lang na hindi rin siya ininde ng matandang lalaki, tumalikod at pumasok sa Tianlo Pavilion. Pagpasok sa unang palapag ng Tianlo Pavilion, ang lugar na ito ay bumuo ng sarili nitong espasyo. Tila pumasok si Mateo sa isang karagatan ng mga banal na inscription. Lahat ng uri ng talaan ay ipinapakita sa isang maliwanag na screen. Nang makita ang mga bagay na ito, nagliwanag ang 2 mata ni Mateo. Ang pinaka-interesado niya ay natural na ang demonic attraction art. Ito ang pundasyon ng alchemy skills ng lahing demonyo. Sa katalogo, natagpuan ni Mateo ang sining ng pang-akit na demonyo at sinimulan itong pag-aralan ng walang kapagurang. Ang kasalukuyang abot tanaw ni Mateo sa alchemy daw ay hindi maihahabing sa isang karaniwang tao. Ang mga bagay na ito ay lubhang malabo at mahirap maunawaan ng mga ordinaryong paring nagsasanay. Pero para kay Mateo, binasa niya ang 10 linya sa isang sulyap lang pero bigla siyang naliwanagan. Lumubog si Mateo sa loob, mahigit 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Bigla, isang malaking puwersa ang dumating, at direktang napatalsik si Mateo palabas ng unang palapag ng Tianlo Pavilion. Aray! Anong nangyayari? Bumagsak si Mateo sa lupa, napangiwi sa sakit. Naubos na ang iyong mga contribution points, direktang inilabas ka ng array formation. Ang matandang lalaki na may puting buhok ay lumapit sa likuran ni Mateo nang walang ideya kung kailan at malamig na sinabi,
Hindi nakapagsalita si Mateo habang sinasabi niya, ito ay tinatawag na dinala. Ito ay tinatawag na pagpapatalsik, tama ba? Malamig na sumangot ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabing, sa tingin mo ba ay napakadaling makakuha ng mga contribution points, kaya hindi mo alam kung paano ito pahalagahan? Nitong mga nakaraang araw, nagbabasa ng hindi nakakaintindi tulad mo, gaano karaming bagay ang matututunan mo. Natigilan si Mateo at sinabing, pinapansin ba ako ng senior nitong mga nakaraang araw? Hindi pinansin ng matandang lalaking may puting buhok si Mateo at sinabi ng may galit na tingin dahil sa hindi niya pagtupad sa inaasahan, bata, napakataas ng talento mo, pero sa ganyang ugali, mahirap magkaroon ng magagandang tagumpay. Natural lang na kay Mateo na siya laging nagbibigay ng pansin. Pero nakita niyang nakabasa si Mateo ng hindi bababa sa 500 klasikong akda sa loob ng mahigit 10 araw. At ang 500 klasikong ito, bawat isa ay sapat na para pag-aralan ng isang pari ng hanggang ilang dekada. Hindi ba't nagbibiro lang ito? 1753. Bakit sinasabi ito ni Senior? Seryoso at maingat akong nagbabasa. Seryosong sabi ni Mateo. Seryoso nga siyang nagbasa at walang anumang pabaya. Malamig na sumangot ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabing, talaga. Maingat. Nakabasa ka ng 532 na class eco sa loob ng wala pang 14 na araw, na may average na 30 hanggang 40 na libro kada araw. Seryoso mo akong sinasabi at maingat mo naman akong sinasabi. Sandali na natigilan si Mateo, saka lang niya naintindihan ang ibig sabihin ng matandang lalaking may puting buhok. Hindi niya napigilang sabihin ng may mapait na ngiti, Senior, seryoso talaga ako sa pagbabasa at hindi ko talaga pinalampas. Natuklasan ng matandang lalaking may puting buhok na kahanga-hanga ang talento ni Mateo at natural lamang na mataas ang inaasahan nito sa kanya. Pero ang saloobin ni Mateo sa pagbabasa ng mga class eco ay labis na nagpalungkot sa kanya. Ngayon na ipinaalala na niya ito sa kanya, ayaw pa rin niya itong aminin. Mas lalo pa siyang nalungkot dahil dito. Malamig na sumangot ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabing, sabi mo seryoso ka sa pagbabasa, ayos lang. Kung gayon, ano ang pinakamahalagang punto na dapat mong matutunan tungkol sa Zack Godherding Fire Controlling Art? Ang Zack Godherding Fire Controlling Art ay isang art na nagkokontrol ng apoy ng lahing demonyo na binasa ni Mateo. Nakita rin ng matandang lalaking may puting buhok na ang teknik ni Mateo sa pagkontrol ng apoy ay binuo gamit ang mga teknik ng sangkatauhan bilang pundasyon, at tila hindi siya gaanong mahusay sa mga teknik ng mga demonyo. Habang ang Zack Godherding Fire Controlling Art ay isa ring mas hindi kilalang pundasyon ng sining sa pagkontrol ng apoy ng lahi ng mga demonyo. Nang marinig ito ni Mateo, ngumiti siya at sinabing, sinubukan ba ako ni Senior? Hindi ito itinanggi ng matandang lalaki na may puting buhok at malamig na sinabi, kung hindi ka makasagot, tumingin ka lang sa isang libro at magbasa ng mabuti pagpasok mo sa susunod. Ngumiti si Mateo at sinabing, Zack Godherding Fire Controlling Art, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-ukit ng apoy sa puso ng isang tao, ang puso ay sumusunod sa isip, ang puso at apoy ay nagiging isa, kinokontrol ang apoy at pinag-uugnay ang kabanalan. Nang marinig iyon ng matandang lalaki na may puting buhok, hindi niya maiwasang magulat ng bahagya. Ito ay isang napakamalabong kaalaman. Hindi niya inaasahan na agad itong masasagot ni Mateo. Hindi siya sumuko at muling nagtanong, ang pagkontrol ng apoy ang iyong galing, ang pagsagot ay walang kahulugan. Teka nga, ilang pangunahing punto mayroon ang Howling Rain Sky Direction Art. Bahagyang ngumiti si Mateo at muling ibinoka ang kanyang bibig, malinaw na inilarawan ang ilang mga buhol. Malinaw na hindi naniwala ang matandang lalaking may puting buhok, nagtatanong ng nagtatanong, at pabilis ng pabilis. Alam ni Mateo na ginagawa ito ng matandang lalaking ito para sa sarili niyang kapakanan at hindi niya ito naabala, kaya't mahusay siyang sumagot ng walang anumang pagkukulang. Habang nagtatanong ang matandang lalaking may puting buhok, lalo siyang nabibigatan. Maaari kayang ang batang ito ay gumamit ng mahigit 10 araw at natutunan ang lahat ng bagay na natutunan ng iba sa loob ng ilang daan, o kahit libu-libong taon. Kakaiba ba talaga ito? Ang mas nakakapangilabot pa ay hindi lang mahusay sumagot si Mateo, madalas pa siyang nagdaragdag ng sarili niyang opinyon, na lubos na nakapagbibigay inspirasyon. Maraming mga pag-unawa ang talagang nagparamdam sa matandang lalaking may puting buhok na bigla siyang naliwanagan.
Ang mga klasikong akda na binasa ni Mateo ay matagal nang nabasa ng matandang lalaking may puting buhok noon, hindi alam kung ilang beses. Hindi naman kalabisan ang pagsasabi na kaya niya itong basahin ng pabaliktad. Ngunit natuklasan niya ngayon na nakabasa na siya ng ilang libu-libong taon ng mga klasiko, at ang kanyang pangunawa ay hindi pala kasing lalim ng binatang ito na nasa harap niya. Ito. Napakasamang impyerno. Biglang natuklasan ng matandang lalaki na may puting buhok na napakaraming kalapastanganan ang kumakalat sa kanyang puso. Hindi ito pagsubok sa kabilang panig, kundi paghangad lang na matalo. Gayunpaman, kawawa pa rin siya, walang tigil sa pagtatanong kay Mateo. Dahil ang pag-unawa ni Mateo ay talagang nakatulong ng malaki sa kanya. Sa wakas, tumigil sa pagtatanong ang matandang lalaking may puting buhok. Tiningnan niya si Mateo na parang nakakita ng multo at sinabing, "Bata, hindi mo naman ginugulo ang matandang ito, di ba? Ang mga klasikong aklat na ito, hindi mo naman siguro nabasa noon, di ba?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Siguro nagbibiro lang ang senior. Nakapagtanong ka na ng 100 tanong. Kahit na magbasa pa ako bago ang mga klasiko, hindi rin naman siguro magtutugma ang mga ito, di ba?" Ganoon din ang naisip ng matandang lalaking may puting buhok. Mahigit 500 uri ng libro, palaging may mga maling bahagi. Kung hindi niya ito binasa ngayon, palaging may mga tanong na hindi masasagot. Bukod pa rito, hindi rin magsasawa si Mateo na puntahan siya para pagtawanan, ang matandang lalaking ito na nagbabantay sa gate. Ngunit habang tumatagal, lalo pang nagugulat ang matandang lalaki na may puting buhok. Anong klaseng talento ang kailangan para magkaroon ng ganitong kakilakilabot na kakayahan sa pagsasaulo at pag-unawa? Ikinumpas niya ang kamay niya at sinabing, "Maaari ka nang umalis." Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Maraming salamat, Senyor." Pagkaalis ni Mateo, kumislap din ang figure ng matandang lalaking may puting buhok at naglaho. "Panginoong Felix, kailangan mo kaming paghigantihan. Tingnan mo kaming tatlo, talaga. Wala na talagang mukha para makipagkita sa mga tao." Hindi maipaliwanag ang kaawa-awang anyo ni Hopper. Direktang ipinadala ni Mateo ang kanilang mga banal na apoy pabalik sa oras na iyon, na nagbigay sa kanila ng sarili nilang gamot, ang kapangyarihan ay pambihira. Mahigit 10 araw na ang lumipas, kahit na bumuti na ang kanilang kalagayan, may mga bakas pa rin ng paso sa loob at labas, parang mga poodle. Karamihan sa mga paring sinanay na ito ay may mga patron na pari. Nagkataon lang din na ang taga-suporta ni Hopper ay si Felix. Sa oras na ito, ang buhok sa tuktok ng puso ni Felix ay tumubo na muli, at bumalik sa dominanteng anyo nito. Malamig na sumingot si Felix at sinabing, "Talagang nasaroon na kayo ng bait. 3 araw at gabi kayong natulog sa palikuran at hindi na nga kayo ng ahas na bumalik. Ang galing-galing nyo talaga." Mapait na sabi ni Hopper, "Kamahalan, hindi mo alam. Ang teknik ng punk na iyon sa pagkontrol ng apoy ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung pagsasama-samahin nating tatlo, hindi rin niya kayang tapatan." Nagbago ang ekspresyon ni Felix, tila may masamang kutob, at nagtanong sa seryosong boses, "Ano ang pangalan ng punk na iyon?" Nagpalitan ng tingin ang 3 tao kay Hopper, halatang nakalimutan nila ang pangalan ni Mateo. Sa oras na ito, isang binata na nakaputi ang pumasok sa dormitoryo. "Ikaw pala." Iilang tao lang ang lumingon kina Hopper at Felix, sabay-sabay na sumigaw ng kakaiba. Nang makita ni Mateo ang ilang taong ito, agad siyang may naintindihan at nakangiting sinabi, "Sa pagtanggap sa isang mababang antas na apprentice na tulad nito, medyo malaki ang pila, di ba?" Ngunit gulat na sinabi ni Hopper, "Kamahalan, kilala mo ba ang punk na ito?" Nagtanong pabalik si Felix, "Ang batang ito ba ang sumunog sa inyong lahat ng ganito?" Tumango si Hopper at sinabing, "Oo, ang batang ito. Nagmamakaawa po ako sa inyong kamahalan na tulungan ninyo kaming maghiganti." Kakaiba ang tingin ni Felix, naisip niya sa sarili, ipaghiganti mo ang sarili mo. Hindi man niya katapat ang tatay mo, hiniling pa rin ninyo sa akin na tulungan kayong maghiganti. Pero sa harap ng mga nasasakupan, natural lang na hindi siya susuko. Sa totoo lang, pagkatapos ng huling labanan ng apoy, naisip na niya ang paghihiganti. Pambihira ang kakayahan ng batang ito sa pagkontrol ng apoy. Pero sa alchemy, talagang mas mababa siya kaysa sa kanya.
Kung hindi, hindi siya magiging isang mababang antas na apprentice kundi isa ng tunay na pari. Tumingin si Felix kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, "Bata, tataya ka ulit sa akin o hindi?" Tinaas ni Mateo ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, "Naglalakas loob ka pa ring tumaya sa akin. Hindi ka ba natatakot na matalo hanggat wala ka pang pantalon na maisusuot? Dapat ba kitang tawaging batang palaboy ng kayamanan o hindi?" Nagpalitan ng tingin si Hopper ng tatlong tao, hindi alam ang nangyari, ngunit galit pa rin, "Baho na batang yan, ikaw, isang mababang antas na apprentice, ang lakas ng loob mong ipahiya si Lord Felix. Isa siyang Lord Priest ng templo, pagod ka na bang mabuhay?" Naiinip na sabi ni Felix, "Sige, sige, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Batang lalaki, pinili mo ang paraan ng pagsusugal noong nakaraan. Ngayon, ako na ang pipili. May lakas ka ba ng loob o wala?" Tumingin si Mateo kay Felix at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, "Hindi mo na ako kailangang inisin. Dahil gusto mong maging palaboy na nagpapakalat ng kayamanan, kung tatanggi ako, hindi ba't maituturing na hadlang iyon sa iba na makamit ang tagumpay? Sabihin mo na, ano ang pastahan?" Sabi ni Felix sa seryosong boses, "Magkompetensya tayo sa pagpipino ng pil." 1754. Ang bulwagan ng mga pari ay isang lugar na itinalaga para sa mga pari upang magsagawa ng pagpipino ng mga tableta. Paminsan-minsan, mayroon ding mga matatandang nagpipino ng mga tableta at nangangaral tungkol sa Dao dito. Sa oras na ito, sa loob ng bulwagan ng mga pari ay puno na ng mga tao, lahat ay narito upang manood ng labanan. Isang paring nakikipagkompetensya sa alchemy kasama ang isang mababang antas na apprentice, ito ay isang malaking balita, at mabilis itong kumalat sa buong templo. Gusto nilang lahat makita kung anong klaseng low-level apprentice ang ganoon ka-arrogant at kakul, para talagang maglakas loob na hamanin ang isang pari. Bukod pa rito, ang paring ito ay isang napakalakas na presensya sa mga pari. Iyon ba ang batang iyon? Mukhang napaka-ordinaryo lang. Ordinaryo lang. Hey, hindi magaling ang batang ito. Nakipagkompetensya siya sa fire control kasama si Felix sa Tianlo Pavilion. Ang resulta ay 2 beses siyang nanalo. Wala naman yan. Magkaibang bagay ang pagkontrol ng apoy at pagpino ng mga tableta. Malinaw na nandito si Felix para ipaghiganti ang kanyang puot. Nasa peak late stage rank 4 na siya, pero ang punk na yun ay kakapasok lang sa middle stage rank 4. Sa lakas ni Felix, hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Mateo. Ang ilang martial artist ay lubos na mahusay sa pagkontrol ng apoy at ginamit ito bilang isang paraan upang harapin ang kalaban. Ang pagsasabi na ito ay higit na epektibo ay hindi rin isang pagmamalabas. Pero ang pagkontrol sa apoy at pagpino ng mga tableta ay 2 magkaibang bagay kung tutuusin. Sa kasanayan sa alchemy ng lahing demonyo, na nakabatay sa malademonyong banal na asensya, mas mahalaga ang kaharian ng isang tao kaysa sa lahi ng tao. Kung si Felix ay isang taong walang silbi, kalimutan mo na lang iyon. Ngunit, hindi naman siya ganoon. Kahit na ang kanyang kakayahan sa alchemy ay hindi ang pinakamalakas sa mga pari, sapat na rin ito para mapabilang sa top 10. Hindi maikakailang pambihira ang kanyang lakas. Ang mga pari na nakapasok sa top 10, lahat ng kanilang lakas ay napakalakas. Sa hinaharap, sila ay mga nilang na maaaring maging mga elder. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit magiging napakamapagmataas at arrogant ni Felix. Sa inner hall, 3 figure ang kasalukuyang nagmamasid sa sitwasyon sa priest hall sa pamamagitan ng ilaw na nasa harapan. Nikon, sa tingin mo, sino ang mananalo sa labanang ito ng alchemy? Tanong ni Stonefeather. Sabi ni Nikon sa seryosong boses, kailangan pa bang itanong ito? Siyempre, si Felix yan. Ang talento ng batang yan ay napakaganda, ang lakas niya ay napakalakas din. Pero sa apprentice test sa araw na yan, dapat ay limitasyon na niya yan, di ba? Tutal, ang pagpipino ng Demon Divine Pills at Divine Pills ay 2 magkaibang sistema. Tumango rin si Makong at sinabing, nakakatakot talaga ang talento ni Mateo. Bigyan mo siya ng 1 taon o higit pa at tiyak na hihigitin ng lakas niya ang lahat ng pari. Pero kahit 12 araw lang, wala itong mababago.
Pero sabi ni Stonefeather, nabalitaan kong pumasok ang batang ito sa Tianlo Pavilion ng mahigit 10 araw. Malamang ay pamilyar na siya sa mga pildores ng demonyo. Malamig na ngumiti si Nikon at sinabing, ano na? Kung ang pagtingin sa mga libro ay makapagpapabilas ng pag-unlad ng lakas ng isang tao, kung gayon ang mga pildores ng demonyo ay napakawalang kwenta rin. Bukod pa rito, sa loob ng 12 araw, sapat na para sa kanya ang pagbabasa ng ilang libro. Napaisip si Stonefeather at tumango rin at sinabing, tama ang sinabi mo. Siguro masyado ko lang pinag-isipan. Sa totoo lang, pareho ang pananaw niya kina Nikon at Makong, pakiramdam niya ay imposibleng manalo si Mateo. Pero ewan ko kung bakit, pakiramdam niya ay hindi ganoon kadaling matatalo si Mateo. Bagamat naramdaman din niya na ang ideyang ito ay lubhang katawa-tawa. Tumingin si Felix kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, Hanggal, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ang iyong fire control technique at wala kang talo sa ilalim ng langit? Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga priest at priest trainee. Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, sabi ko, bakit ang dami mong kalokohan? Kung ang kalokohan ay maaaring kumatawan sa lakas, ang lakas mo ay talagang napakalakas, takot akong matalo. Sumimangot si Felix at galit na sinabi, buwisit na batang may dila, gusto kong makita kung kailan ka magiging mayabang. Sabi ni Mateo nang may kawalang pakialam, sige, simulan na natin. Huwag mong sabihing binyo-bully kita, hayaan mo munang tumakbo ka ng 2 oras. Nagulat si Felix nang marinig iyon at tumawa ng malakas habang sinasabing, hayaan mo muna akong tumakbo ng 2 oras. Bata, ang yabang mo talaga. Sige, gusto kong makita kung paano ka humabol. Sa oras na ito, maraming tao ang sumulyap, pakiramdam nila ay masyadong mayabang si Mateo. Paano naging parang isang pari na nagsasanay ito? Parang isang elder lang talaga. Gayunpaman, may biglang nagsalita sa karamihan, Lord Felix, huwag kang magpaloko sa panlilinlang ng batang ito. Hindi niya alam kung paano pinuhin ang mga pildores ng demonyo, gusto niyang palihim na matuto. Isang pangungusap ang nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Nagulat din si Mateo na tumingin sa kanya, matagal ko na pala itong kakilala. Si Yuan Chun pala iyon. Malinaw na nakuha rin ng labanang ito sa alkemiya ang kanyang atensyon. Nang makita ni Felix na isa rin itong mababang antas na apprentice, hindi niya maiwasang magulat at sinabi sa seryosong boses, patagang pag-aaral. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung kaya niya palang matuto ng palihim habang nagpipino ako ng mga table tasks, masyado mo rin siyang mataas ang tingin sa kanya, di ba? Mabigat ang tinging sinabi ni Yuan Chun, Lord Felix, kasama ko siya sa Priest Apprentice Examination. Napakabilis ng peel refining ng batang ito, pero palihim siyang natuto ng mag-isa. Sa huli, pinino niya ang isang superior grade Demon Divine Peel. Talagang may masamang balak siya na hayaan kang unang pinino. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Palihim na nag-aaral ng mag-isa, sa huli, ay napino ang isang superior grade Demon Divine Peel. Bakit parang kakaiba ang dating nito? Pero kung totoo ang sinabi ni Yuan Chun, nakakatakot din ang talento ni Mateo sa alkemiya, di ba? Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Felix at palihim niyang naisip kung gaano kalapit ang ahit. Tumingin siya kay Mateo at sinabing may malamig na singgal, brat, ako pala ang hinihintay mo. Tara, sabay na tayong magpino. Naging mayabang din ang tingin ni Yuan Chun nang makita niyang napagtanto ni Felix ang katotohanan. Natatalo si Mateo, tuwang-tuwa siyang makita itong nangyayari. Ang medicinal peel ng alchemy battle na ito ay pinili ni Felix, isang level 4 difficulty Demon Divine Peel. Hindi siya makapaniwala na ayang pinuhin ni Mateo ang isang napakahirap na medicinal peel sa loob lamang ng maikling panahon. Pero walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, ikaw ang bahala, simulan mo na. Dahil sa pagiging mapagbigay ni Mateo, natigilan si Yuan Chun. Kayang talagang pinag-isipang mabuti ng punk na ito. Pero mahigit 12 araw pa lang ang nakalipas. Paano nangyari iyon? Sa pagsisimula ng pagpipino, ang pagpipino ng tableta ni Felix ay dumaloy ng natural at maayos, bahagya ng may estilo ng isang master. Hindi talaga para sa palabas ang pagiging nasa top 10 nanograms mga pari. Sa kabilang banda, medyo hindi pa rin pamilyar ang teknik ni Mateo.
Tama ang hula nila. Tutal, 100 araw pa lang ang lumipas, wala nang pagkakataon si Mateo na pinuhin ang mga pildores ng demonyo. Ito ang pangalawang beses niyang pinino ang mga Demon Divine Pills. Ang pildong gamot na pinili ni Felix ay tinatawag na Bakilein Pill. Natural lang na hindi masyadong malalim ang formula ng tabletang ito. Nakita na ito ni Mateo dati sa Tianlo Pavilion. Pero ang level 4 difficulty medicinal pill, ang kahirapan ay mas malaki kumpara sa Dark Cloud Profound Spring Pill. Medyo nakakapagod talaga sa sitwasyon ni Mateo ngayon. Siyempre, may kinalaman lang din iyon sa mga Divine Pills. Hindi nagkulang si Mateo sa karanasan sa pagpino ng mga pill. Ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay dumaan sa walang katapusang pagpapatibay. Kahit na ibang sistema ang Demon Divine Pills, hindi ito naging hadlang para mabilis siyang makapagsimula. Dahil sa 12 araw na pundasyong theoretical sa Tianlo Pavilion, matagal nang hindi ignorante si Mateo. Mali ang pagkakaintindi sa kanya ng lahat, pati na si Stonefeather. Ang 12 araw na ito ay masasabing isang napakalaking pagbabago para kay Mateo. Bukod sa hindi pa rin siya pamilyar sa maraming teknik, napakalaki na ng kanyang pag-unlad sa iba pang mga pamamaraan. Wala pang 2 oras, ang gamot na gamot ni Mateo ay tuluyang napino. Nang masaksihan ang bilis ng pagpino ni Mateo ng mga tableta, lahat ay namangha, naisip nila na hindi nga pala mali ang sinabi ni Yuan Chun. Masyadong mabilis ang pill refining ng lalaking ito. Iyon lang, masisiguro ba ang kalidad? 1755. Nang matapos ang pagpipino, mahinahong sinimula ni Mateo na obserbahan si Felix. Ang perpektong teknik sa pagpino sa paningin ng ibang tao ay natural na hindi karapat-dapat banggitin sa paningin ni Mateo. Ngunit sa pagpipino ng mga pildores ng demonyo, walang ibang nagawa si Mateo kundi aminin na marami pa ring biyayang makapagliligtas si Felix. Kung ikukumpara kay Yuan Chun, mas malakas si Felix. Nang makapasok siya sa isang estado ng pagkatuto, ang persepsyon ni Mateo ay lubhang nakakatakot. Dahil nagawa niyang maging numero 1 tao sa alchemy sa Immortal Grove World, hindi ito konektado sa kanyang nakakatakot na kakayahan sa pagkatuto. Noon, sa Cloudmarsh City, nanalo si Mateo ng libu-libong sunod-sunod na rounds, at nakakuha ng hindi mabilang na malalakas na puntos mula sa kanyang mga kalaban. Kasama ng kanyang malakas na kakayahang umintindi, ganoon nga nagkaroon ng kanyang mga kasunod na transcendent na tagumpay. Hindi matiis ni Mateo ang makita ang matayog at makapangyarihang mukha ni Felix, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang makakuha ng mga merito mula kay Felix. Pinagsama-sama ang mga natutunang theoretical na kaalaman sa Tianlo Pavilion, natural na naramdaman ni Mateo na bigla niyang naunawaan ang buong pangyayari. Sa wakas, binawi ni Felix ang kanyang spell at tinapos ang pill refinement, na nagpapakita ng isang maalam na ngiti. Tungkol naman sa pagpipino ng tableta sa pagkakataong ito, lubos pa rin siyang nasiyahan. Gayunpaman, nang sandaling iangat niya ang kanyang ulo, natuklasan niya na si Mateo ay kasalukuyang nakatingin sa kanya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, at hindi mapigil ang magbago ang kanyang ekspresyon. Ang bilis talaga ng pagpino ng pill ng lalaking ito. Hey! Hindi mo pa nabubuksan ang pogen, bakit ka nagyayabang? Tanong ni Felix nang may malamig na ngiti. Ngumiti si Mateo at sinabing, buksan mo man ang pogen o hindi, nakatakda na ang resulta. Sa pakikipagkompetensya sa alchemy, hindi pa ako natatalo noon. Nakakapangibabaw ang mga salitang ito. Ngunit isa rin itong katotohanan. Noong nasa 3-star alchemy god pa si Mateo, kayanan niyang talunin ang mga 4-star alchemy god. Habang naglalakad mula sa Immortal Grove World, natalo na si Mateo dati sa Martial Dao, natalo na rin dati sa Array Dao. Sa alchemy daw lang siya hindi natalo dati. Kahit ngayon na kailangan na niyang matuto mula sa simula. Sa alchemy, lubos ang tiwala ni Mateo. Ngunit ang mga salitang ito ay agad na pumukaw ng kawalang kasiyahan ng iba. Napaka-arrogant naman ng trainee priest na ito. Sino ba siya tingin niya? Napakalaki talaga ng kaiabangan na ito, at hindi rin siya takot magpasabog ng butas sa langit. Sa hirap niya lang sa paggamit ng teknik, anong mga high-grade medicinal pills ang kaya niyang pagandahin? Hamukay tayo ng butas sa lupa para sa kanya. Kapag natalo siya kalaunan, kailangan pa rin niyang pumasok. Sino sa mga nakapasok sa templo ng pari ang hindi isang henyo sa alchemy?
Bukod pa rito, marami pang mga nakatatandang pari sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, natural lamang na hindi sila natuwa. Pero sa alkemiya, hindi niya kailanman inalintana ang inggit ng iba. Mayroon siyang lubos na lakas upang ipagtanggol ang kanyang kayabangan. Malamig na ngumiti si Felix nang marinig iyon at sinabing, ang pinaglalaban ng peel refinement ay hindi ang bilis. Ang pagmamayabang ay nangangailangan din ng lakas para masiguro ito. Buksan mo. Gumalaw ang palad ni Felix, at isang medicinal pill ang lumabas mula sa medicinal cauldron. Kumalat sa hangin ang mga pabangong panggamot. Lahat ay nakatuon ang kanilang mga mata at tumingin. Isa ang nagulat na nagsabi, napakahusay. Tuwang-tuwa rin si Felix. Habang nakatingin kay Mateo, malamig siyang ngumiti at sinabing, nakita mo yun. Ito ang tunay na lakas ng isang pari. Ikaw, isang trainee priest, ay tanging paghanga lang ang kaya mong gawin. Ibigay mo ang Crane Age Fruit at Heavenly Martial Spirit Mystic Grass. Ang Heavenly Martial Spirit Mystic Grass ay isa pang uri ng napakabihirang rank 4 spirit medicine, isa rin sa mga taya ng alchemy battle sa pagkakataong ito. Malaki ang itinaya ni Felix sa pagkakataong ito, direktang nakakuha ng 2,000 puntos. Wala pang contribution point si Mateo at tanging mga spirit medicines lang ang maaari niyang gamitin bilang taya. Ang templo ng mga pari ay nakabatay sa prinsipyo ng pag-una sa kalidad kaysa sa dami. Ang mga maaaring maging pari, lahat sila ay pambihira sa lakas. At si Felix ay nakikilala pa sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang problema sa kanya sa pagpino ng mataas na grado. Pero sa pagpipino sa pagkakataong ito, malinaw na napakahusay ng kanyang ipinakita. Ang grado ng medicinal pill ay umabot na sa paunang antas ng superior grade. Natawa ng may pag-aalinlangan si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi ko pa nga nabubuksan ang pagan at hinihingi mo na sa akin ang mga gamot para sa espiritu. Masyado ka ring kumpiyansa, di ba? Hindi niya lubos maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Felix. Maaari kayang ang pagpino ng isang superior grade na medicinal pill ang makapagtatakda ng tagumpay. Mapanghamak na sabi ni Felix, sa hirap ng Bakilein pill, halos kayang-kaya ng superior grade ang manalo. Kaya mo pa rin bang pinuhin ang heaven grade? Tama na ang kalokohan, bilasan mo at ibigay mo na. Kung hindi, mag-a-apply ako sa templo para sa isang sapilitang pagpapatupad. Umiling si Mateo at hindi napigil ang matawa nang marinig iyon at sinabing, isa talaga siyang poloka sa ilalim ng balon. Para sa iyo, ang mataas na uri ang marahil pinakamataas na uri, hindi ba? Ngumisi si Felix at sinabing, ang superior grade ay natural na hindi ang pinakamataas na grado. Pero sa palagay ko ay hindi mo mapipino ang heaven grade. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at itinaas din ang kanyang palad, at lumipad palabas ang medicinal pill. Isang mas malapot na halimuyak na kumakalat sa lahat ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Felix at nagulat siyang sumigaw, Pipik superior grade. Sa sandaling nakita ito ni Mateo, hindi maitago ng mukha niya ang pagkadismaya habang umiiling at bumantong hininga, kulang pa rin sa husay sa huli, halos hindi ko na kayang maghagis ng basura. Isang pangungusap ang halos ikinagalit ni Felix hanggang sa samuka siya ng dugo. Nang makita ni Yuancho ng gamot na pino ni Mateo, biglang pumuti ang kanyang kutis, at bumulong, ito. Paano ito nangyari? Mahigit 10 araw na ang nakalipas, hindi kaya't hindi pa rin ito ang kanyang limitasyon. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, mahigit 10 araw na ang nakalipas, iyon na nga ang limitasyon ko. Pero mahigit 10 araw na ang lumipas, hindi mo iisipin na nagmamarcha pa rin ako, di ba? Hindi napigilan ni Yuancho na mabilaw ka nang marinig iyon. Sa loob ng 12 araw, mula sa antas ng 2 kahirapan hanggang sa antas ng 4 na kahirapan, napakabilis din ng pag-unlad na ito, di ba? Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang high-level apprentice at isang top priest. Dapat malaman ng isa, gumamit si Felix ng ilang libong taon para makumplito ang hakbang na ito. Siya, si Mateo, ay gumamit lang ng 1 dosina sa loob ng 1 araw. Parang gusto ni Yuancho na samuka ng dugo. Tumingin si Mateo kay Felix at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, bata na nagpapakalat ng kayamanan, tanggapin mo ang pagkatalo. Nandilim ang mukha ni Felix at galit na sumigaw siya, ikaw. Nandaye ka.
Isusumbong kita sa mga matatanda. Walang magawang sabi ni Mateo, paano ako nandaye? Ikaw mismo ang lumapit sa akin para makipagkompetensya sa alchemy at nanumpa ka pa ng buong time na nagsasabing hayaan mo akong tingnan ang lakas ng mga pari. Ngayon, nakita ko na, talagang kahanga-hanga ito. Sige, hindi pa rin ba nakakahiya? Ilipat mo na ang contribution points kay Mateo at umalis ka na. May gusto pa sanang sabihin si Felix ngunit naputol ito ng isang mahinang boses na parang kulog. Lumingon si Felix sa pinanggalingan ng tunog, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at yumuko siya at sinabing, Master. Elder Nikon. Medyo nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na si Felix pala ay disipulo ni Elder Nikon. Parang sinipa niya ang isang platong metal. Malamig ang tingin ni Nikon habang nakatingin kay Felix at sinabing, hindi mo narinig ang sinabi ko. Nagbago ang mukha ni Felix at dali-dali siyang nagsabi, Opo, Guro. Sa ilalim ng utos ni Nikon, paano pa siya makakapag-atubili na mag-atubili? Dali-dali niyang inilipat ang mga contribution points kay Mateo, at pagkatapos ay kumari pa siya ng takbo palayo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga ito, muling nagsalita si Nikon, wala bang gagawin ang lahat? Nanonood ba sila ng palabas dito? Nang marinig iyon ng lahat, nagtakbuhan sila ayon sa utos. Aalis na sana si Mateo, pero pinigilan siya ni Nikon na may masamang ekspresyon, bata, kahanga-hanga. Mahigit 100 araw pa lang mula nang dumating ka, at ang dami mo ng ginawang gulo para sa akin. Ngumisi si Mateo at sinabing, Elder, hindi ako ang nagdulot ng gulo. Gulo ang dumating para pukawin ako. Alam niyang ang iilang taong ito ay tiyak na nagbibigay pansin sa kanya at tiyak na alam nito ang pasikot-sikot sa bagay na ito. Hindi talaga siya maaaring sisihin sa ilang insidenteng ito. Malamig na sumangot si Nikon at sinabing, sumama ka sa akin. May gustong makipagkita sa iyo. Tumaas ang kilay ni Mateo, alam niyang may paparating na mahalagang bagay. 1756. Sa harap niya ay isang matandang lalaki na may gininto ang buhok sa buong mukha, mukhang mabangis at malisyoso. Ang anyo na iyon ay isa lamang hari ng leon na may gininto ang balahibo. Medyo naguluhan si Mateo. Kaya ba talagang linangin ng isang bastos na lalaking iyon ang mga dekalidad na gamot? Sinusuri rin ng matandang lalaki si Mateo, malalim ang tingin, walang ideya kung ano ang iniisip nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang bumukas ang bibig ng matanda at nagsalita sa boses na parang isang malaking kampana, binata, ano nga ba ang layunin mong sumali sa templo ng pari? Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, matagal nang hinahangad ni Junior ang mga pildores ng demonyo. Sa pagkakataong ito, umaasa akong matutunan ko ang mga teknik ng alchemy ng lahi ng demonyo, at hayaang mas umunlad pa ang aking alchemy daw. Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, haha, naniniwala ang matandang ito sa mga sinabi mo, pareho lang tayong nabibilang sa iisang uri ng tao. Para sa alchemy, pwede nating itapon ang pag-iingat sa hangin. Pero, hindi lang dapat ito ang layunin mo, di ba? Natuklasan ni Mateo na ang personalidad ng matandang ito ay prangka at tapat, diretso sa punto ng hindi nagpapaligoy-ligoy kapag nagsasalita. Natural lang na hindi niya kailangang pagtakpan ito at sinabing tango, sa totoo lang, pumunta ako para sa kapatid ko. Walang itinago si Mateo, ikinwento niya ang tungkol sa paghahanap sa white light sa tulong ng priest temple. Matapos marinig iyon ng matanda, tumawa siya ng malakas at sinabing, hindi ko masabi na isa ka pa ring binata na pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi mo ba nararamdaman na maraming mawawala sa matandang ito ng ganito? Natutunan mo ang mga teknik sa alchemy ng lahi ng demonyo at ginamit mo pa ang kapangyarihan ng priest temple. Sa huli, ano ang mga benepisyong makukuha ng matandang ito at ng napakagandang binata? Alam ni Mateo na makikipagnegosasyon na sa kanya ang kabilang partido. Kung hindi magiging maayos ang mga kondisyon, mapapahamak siya. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, ang kaya kong gamitin ay ang aking alchemy skills. Ang dahilan kung bakit gustong makipag-usap sa akin ni Senior ay malamang dahil gusto mo rin itong pansinin, hindi ba? Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, bata, matalino kang tao. Ako, si Drogo, ayoko ring magpaligoy-ligoy. Mananatili ka sa templo ng pari ng 5,000 taon.
Ang pabor na ito, tutulungan kita. Natural na naunawaan ni Mateo na ang 5,000 taon ay katumbas ng pagbebenta ng kanyang sarili sa Priest Temple. Sa ganitong uri ng bagay, natural na hindi siya maaaring sumang-ayon dito. Umiling si Mateo at sinabing, Lord Hallmaster, may sarili akong mga bagay na dapat asikasuhin itong si Croswell at malamang hindi siya maaaring manatili sa Priest Temple ng pangmatagalan. Kung ipipilit ako ni Lord Hallmaster na manatili, ang Croswell na ito ay maaari lamang manatili ng hindi hihigit sa 300 taon. 300 taon na ang limitasyon na kayang ibigay ni Mateo. Kung walang tali o kaakibat si Mateo, walang masama sa pananatili rito ng 5,000 taon. Ang lugar na ito ay katabi ng Sky Demon Mountain Range, kung saan sagana ang mga gamot na pang-spirit. Para kay Mateo, ang lugar na ito ay talagang isang paraiso. Pero alam ni Mateo na imposibleng manatili siya rito ng 5,000 taon. Gaya ng inaasahan, nang sandaling lumabas ang mga salita ni Mateo, dumilim ang mukha ni Drogo at sinabing, Bata, ginugulo mo ba ako? 300 taon, ano ang dahilan kung bakit kita kailangan? Pero ngumiti si Mateo at sinabing, sapat na ang 300 taon para mabayaran ang pagbagsak ng kabisera ng Priest Temple. Hehe, napakayabang mong bata. Para sa mga pari, ang 300 taon ay isang pitik lang ng daliri. Maganda ang talento mo, pero kung bibigyan ka ng 300 taon, ano ang mga benepisyong maidudulot mo sa templo ng pari? O niloloko mo lang ba ang matandang ito? Man! Sumimangot si Drogo, isang nakakatakot na aura ang lumabas. Sa isang iglap, naramdaman ni Mateo na parang may bumabagsak na bundoktay mula sa itaas. Maging ang paghinga ay naging napakahirap. Hindi ito pagsupil sa kaharian, kundi ang totoong nangyari. Malinaw na galit si Drogo. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Mateo. 300 taon, sa paningin ng karaniwang tao, ito ay talagang masyadong kasinungalingan. Sa ilalim ng matinding pressure, ang mga buto ni Mateo ay naglangit-ngit at nanginig, ang kanyang kutis ay namutla ng husto. Pero matigas ang ulo niyang sabi, 300 taon, kaya kung lumikha ng hindi mabilang na mga powerhouse para sa Priest Temple. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong pumirma ng Heavenly Daw Oath na may 300 taon bilang petsa. Halatang naantig si Drogo at malamig na sinabi, epektibo rin yan. Pagkatapos ng 300 taon, kung makikita ko ang mga kontribusyon mo, tutulungan kitang mahanap ang kapatid mo. Nagbago ang mukha ni Mateo nang marinig niya iyon, ang matandang ito ay malinaw na isang taong hindi nangangako hanggat hindi sigurado ang tagumpay. Dahil hindi siya binibigyan ng kahit anong benepisyo, wala talagang paraan para pumayag siya. Pero sa lakas niya ngayon, hindi niya talaga kaya. Ang awkward nito. Malinaw na minaliit ni Mateo ang pasensya ng Hallmaster na ito. Sa loob ng mahigit 300 taon, para sa isang taong hindi pa nakakagamit ng mga pildores ng demonyo, isa lamang itong napakaikling sandali. Kahit na ipakita na ni Mateo ang kanyang talento, malinaw na hindi pa rin naniniwala ang kanyang Drogo na may magagawa si Mateo sa loob ng 300 taon. Senior, wala na bang lugar para sa karagdagang negosasyon? Tanong ni Mateo na may maputlang kutis. Malamig na ngumiti si Drogo at sinabing, ano sa tingin mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Drogo, biglang nawala ang nakakapangilabot na momentum, at nagiba ang ekspresyon niya at nakangiting sinabi, sa totoo lang. Pwede rin naman itong pag-usapan. Ang presyon sa katawan ni Mateo ay biglang nawala ng walang bakas, na nag-iwan sa kanya na natigilan ng ilang sandali. Ang matandang ito ay mayroon pa ring nakakatakot at mapang-ipong anyo ngayon lang, kaya bakit siya biglang nagbago? Tumingin si Drogo kay Mateo at nakangiting sinabi, paano kung ganito, umatras tayo ng isang hakbang. Hindi kita kailangang manatili ng 5,000 taon, ngunit kailangan mong manampa ng isang panunumpa sa langit upang mapanatili magpakailanman ang katayuan ng aking Priest Temple bilang pari. Kung kailangan ka ng aking Priest Temple para pinuhin ang mga table tasks, hindi ka dapat tumanggi. Kung ang aking Priest Temple ay nasa panganib, kailangan mo ring tumulong. Natigilan muli si Mateo nang marinig ito, at agad na naintindihan ang isang bagay. Prangka at diretso ang Drogo na ito at wala siyang maisip na ganoong kabalintuna ang ideya. Sa ganitong paraan, katumbas ito ng panghabang buhay na pagtali sa kanya sa templo ng pari. Mas mahalaga ito kaysa sa pananatili ng 5,000 taon.
Bukod pa rito, nagbigay din ito sa kanya ng pinakamataas na antas ng kalayaan. Ang ganitong bagay, tiyak na hindi kayang isipin ni Drogo. Ngayon lang, malamang may ekspertong nagbigay ng gabay, hindi lang niya ito napansin. Sa loob ng templong pari na ito, nagtatago rin ang mga mahuhusay na lalaki. Pero hindi naman naging katanggap-tanggap para kay Mateo ang kondisyong ito. Si Mateo ay mayroong kalahati ng lahing demonyo at hindi siya tutol sa lahing demonyo. Bukod dito, kung matututo siya ng mga demon divine pills, ang lakas niya sa alchemy daw ay tiyak na uunlad ng malaki. Sa ganitong paraan, malaki nga ang utang na loob ni Mateo sa Priest Temple. Ang pagiging tagapagtanggol ng Dharma ng Priest Temple habang buhay ay tila walang anumang problema. Pinag-isipan ito ni Mateo at tumango, sige, pangako ko sa iyo. Pero, kung ang Priest Temple ay makakasama sa akin, wala ito sa loob ng mga restriction. Walang ngiti o personalidad si Mateo. Ang Priest Temple ay isang napakalaking sistema, at hindi rin ginagarantiya ni Mateo na maaari pa rin siyang maging kaibigan ng Priest Temple. Minsan na nga may mananakit sa kanya, hindi pa rin kaya niya kayang lumaban. Kaya bago sumumpa ng panunumpa ng langit na daw, natural lamang na kinailangan ni Mateo na alisin ang lahat ng nakatagong panganib. Sumang-ayon din agad si Drogo at nakangiting sinabi, gayunpaman, dapat bilangin ang 300 taong kasunduan. Tumango si Mateo at isinumpa ang panunumpa ng langit na daw sa harap ni Drogo. Masyadong mabigat ang mga limitasyon ng Heavenly Daw Oaths para sa mga martial artist. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, walang sino man ang handang sumumpa nito. Pero walang ibang nagawa si Mateo kundi gawin iyon para malaman ang balita mula kay White Light. Kalimutan mo na ang panunumpa ng isang Heavenly Daw Oath. Kahit papaluan ito hanggang sa maduraj ang kanyang mga buto, hindi magkunot ang noo ni Mateo kahit anong mangyari. Nang makita ni Drogo si Mateo na nanunumpa ng panunumpa ng langit na daw, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, sige, mula ngayon, ikaw na ang opisyal na pari ng templo. 300 taon. Umaasa ang matalang ito na hindi mo ako bibiguin. 1757. Elderly, may tanong ako. Sa mataas na plataporma, isang matandang lalaki ang kasalukuyang nagbibigay ng sermon sa isang grupo ng mga pari nang may biglang tumayo sa ibaba ng entablado para sabihin. Ang mga pari sa ibaba ng entablado ay hindi bababa sa 100 tao. Sa oras na ito, ang mga tingin ay sabay-sabay na tumingin sa iba. Ang taong ito ay nakasuot ng mahabang damit ng pari, may 4 na bituin na nakasabit sa kanyang dibdib. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Nang makita ang eksenang ito, ang mga mukha ng lahat ng mga pari ay nagpakita ng maalalahan ng mga ngiti. Nang inig ang anit ni Elderly na nasa entablado at ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maghintay hanggang matapos ang sermon bago magtanong, hindi mo na kailangang sabihin pa ngayon. Sa loob ng ilang taon, si Mateo na ang naging pinakamahirap na probalmang estudyante sa lahat ng mga nakatatanda. Halos sa bawat sermon, maraming beses na sumasabad si Mateo para ilabas ang kanyang mga pagdududa. Noong marami ito, umabot pa nga ng mahigit 10 o 20 beses. Kung nagdudulot lang ito ng gulo, sasampalin lang sana ako ng mga matatandang ito na nagbibigay ng sermon. Pero ang problema, sa tuwing nagdududa si Mateo, lahat naman ay makatwiran. Sa bawat pagkakataon ay pinagtataka niya ang mga matatanda hanggang sa maywan silang hindi makapagsalita. Sa simula, mayroon pa ring ilang matatanda na hindi kumbinsido at nagsimula ng matinding pakikipagtalo kay Mateo. Ngunit sa huli, lahat sila ay pinagtatalunan hanggang sa hindi makapagsalita si Mateo. Sa ilang mga insidente, kapag nagbibigay ng sermon ang mga elder na ito, natatakot sila na baka naroon si Mateo. Basta't nakikita nila si Mateo, para silang mga daga na nakakakita ng pusa, mga pusong kumakabog. Hindi pinansin ni Mateo si Elderly at nagtanong ng walang pakialam, ang long chin pill ay may neutral na ugali. Kapag pinipino ito, dapat kontrolin ang temperatura, ay base ang 5 elements rule sa loob ng mga spirit medicine bilang pundasyon. Elderly, hindi ba sa tingin mo dapat ganito ang kaso? Napakabilis magsalita ni Mateo, itinuturo ang mga problema sa sermon na binanggit ni Elderly ngayon lang. Nang marinig ng ibang mga pari ang mga salita ni Mateo, lahat sila ay nagpakita ng malalim na ekspresyon.
Ang mga paring ito ay mayroon ding kani-kanilang mga karanasan. Sa simula, lahat sila ay nagkikimkim ng kaisipan na nanunood ng palabas, pinapanood si Mateo na nakikipagtalo sa mga matatanda. Pero kalaunan, natuklasan nila na ang sinabi ni Mateo ay talagang makatwiran. Matapos bumalik at mag-eksperimento, ang kalidad ng mga gamot ay talagang bumuti ng malaki. Kaya naman, kalaunan, hanggat ibinubukan ni Mateo ang kanyang bibig, ibibigay nila ang kanilang buong atensyon sa lektura, at sa halip ay makikinabang sila ng malaki. Galit na sabi ni Elderly, Mateo. Ikaw ba ang elder, o ako ang elder? Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre ikaw ang nakatatanda. Malamig na sumingot si Elderly at sinabing, alam mo pa rin ba na ako ang elder? Ako ang nangangaral at ikaw ang gumagawa ng gulo. Nasaan ang pagiging magalang? Pero sabi ni Mateo, Elderly, hindi mo pwedeng sabihin ng ganyan. Habang tumatagal, mas lumilinaw ang katotohanan. Dahil may problema, natural lang na kailangan ko itong ituro. Maaari kayang gusto mong hayaan ang lahat na magpino ng mga table tasks gamit ang maling paraan. Nagalit si Elderly hanggang sa namutla ang kanyang mukha at galit na sinabi, bakit hindi ka pumunta at mang-aral sa kanila? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, wala akong ganoong kakayahan. Pumunta ako rito para matuto at casual na nagtanong ng sarili niyang mga tanong. Haha, Elderly, ituloy mo. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Elderly at buong pagmamalaking ipinitik ang kanyang manggas at sinabing, hindi na nangangaral. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya ng may inis. Isinuot ang roba ng pari, sinimulan ni Mateo ang kanyang mga araw ng pag-aaral ng mga pildores ng demonyo sa mga bulwagan ng Priest Temple. Kahit na labis siyang nag-aalala tungkol sa white light sa kanyang puso, alam din niyang maghintay na lang siya sa ngayon. At ang alchemy daw ang kabisera ni Mateo para magkaroon ng matatag na posisyon sa Priest Temple. Kaya naman, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas sa ngayon. Sa unang pagpasok ni Mateo sa Tianlu Pavilion, maraming natutunan siyang kaalaman tungkol sa mga pildores ng demonyo. Pero ang pagpipino ng mga demon divine pills, malaki pa rin ang kulang kay Mateo. Kaya naman, abalang-abala siyang sumipsip ng kaalaman araw-araw ngayon. Natural lang na hindi sinasadya ni Mateo na manggulo. Pero ang mga elder na ito na nangangaral tungkol sa Dao, napakarami nilang lugar na hindi nila napuntahan. May katuturan din ang pagtatanong ni Mateo. Masyado lang mahirap sagot ng ilan sa mga tanong niya. Kahit ang mga matatandang iyon ay hindi rin makasagot, kaya madaling magalit ang kabilang panig. Mateo, napakagaling mo. Ngayong nagalit mo na si Elderly, masaya ka na ba? Sa pagkakataong ito, isa sa mga pari ang tumayo upang tanungin si Mateo. Sino ba iyon kung hindi si Felix? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, kung gayon, ang sabi mo, tama ba ako o hindi? Hindi napigilan ni Felix ang mabulunan ng marinig iyon. Napakamakatwira ng sinabi ni Mateo, hindi niya ito mapasinungalingan. Kung mapabubulaanan man ito, hindi rin maaaring umalis si Elderly ng galit na galit. Kahit si Elderly ay hindi kayang gawin iyon, siya, si Felix, ay natural na hindi na rin kayang gawin pa. Humph! Kahit na makatwiran ang sinabi mo, kailangan mo ring bigyang pansin ang mga paraan at pamamaraan. Ikaw na walang kwentang tao, wala nang matututunan pa. Sabi ni Felix nang may malamig na ngiti. Totoo naman, dahil sa pangungulit niya, lumabas lahat ng hindi masayang emosyon ng ibang tao. Kahit makatwiran ang mga sinabi ni Mateo, ngayong kahit ang matanda ay galit na, sino pa rin ang pupunta at mangangaral sa kanila sa hinaharap? Sa ganitong paraan, hindi ba magiging Diyos ng salot si Mateo? Mateo, isa kang henyo? Lahat tayo ay pangkaraniwan lang, okay? Kaya mo yan, huwag kang sumama at makinig sa mga elder na mangaral. Ngayong umalis na ang elder, pupunta ka ba at mangangaral sa amin? Nagsigawan ang lahat para makapagsalita, lahat ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya kay Mateo. Ngumisi si Mateo at sinabing, kung naaayon lang ito sa pamantayan ni Elderly, hindi rin imposible para sa akin na mangaral sa inyo. Isang pangungusap ang nagpagulat sa lahat habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Nagyayabang ang lalaking ito, di ba? Nang marinig ito ni Felix, malamig siyang ngumiti at sinabing, sige, subukan ninyong mangaral.
Halina't makinig kayong lahat kung ang nangungunang henyo ng ating templo ay kayang magsabi ng malalalim na bagay. May mga mababaw na katotohanan, natural lang na alam ng lahat. Kahit na may pagitan sa pagitan ng mga nakaupo rito, hindi rin naman iyon magiging katawa-tawa. Kaya naman, hindi lubos na naniniwala si Felix na kayang magsabi ni Mateo ng malalalim na bagay. Ang kakayahang magtanong ay hindi nangangahulugang kayanan nilang mang-aral sa lahat. Lahat sila ay mga 4-star priest, sino pa ba ang mas magaling kaysa sa iba? Ngumiti si Mateo, umakyat sa mataas na plataporma, at sinabi sa malinaw na boses, kung gayon, magpapatuloy ako sa pagsasalita mula sa lugar kung saan huminto si Elderly kanina lang. Kaya naman, walang tigil na nagsalita si Mateo ng mahusay. Sa simula, kitang-kita sa mga mukha ng lahat ang paghamak. Pero habang tumatagal ang sinasabi niya, lalong nagiging seryoso ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Sa wakas alam na nila na hindi nagbibiro si Mateo. Mas malinaw at mas madaling intindihin ang mga sinabi ni Mateo kaysa kay Elderly, at diretso rin siya sa punto. Malinaw na ang pagkakaintindi ni Mateo sa Long Chin Pill ay malayo sa kung ano ang maihahambing nila. Kahit kulang pa rin ang kahusayan ni Mateo sa paggamit ng mga pildores na gawa ng demonyo, kung pag-uusapan ang pag-unawa sa mga formula ng pildores, hindi pa rin siya naabutan ni Elderly kahit pahampasin ang kanilang mga kabayo. Bukod pa rito, ang mga medicinal pills na may level 4 difficulty ay wala pa ring kwenta sa paningin ni Mateo. Kung hindi, hindi rin niya sana napino ng ganoon kadali ang isang peak superior grade na Bakilein pill. Kulang pa rin sa ilang antas ng kasanayan si Mateo dahil sa ilang detalye ng mga pamamaraan ng pagpino, pati na rin ang kahusayan at mga partikular na larangan ng aplikasyon ng sining ng pang-akit ng demonyo. Ang talagang mahirap ay ang mga medicinal pills na level 7 pataas. Ang grupo ng mga pari ay tuwang-tuwa sa pakikinig. Ang kanilang mga mata ay lalong lumiwanag. Maliwanag na lahat sila ay nagkaroon ng malaking pakinabang. Kahit si Felix ay matagal nang nakalimutang tingnan ang biro. Nakatuon ang kanyang pansin sa pangangaral ni Mateo. Iyon lang. Ilan ito sa mga lugar na madaling magkamali na inayos ko mismo. Hanggat magsasanay kayong mabuti, dapat ay mapataas ninyo ng malaki ang grado ng mga medicinal pills, nakangiting sabi ni Mateo. 1758. Wala nang paraan para mangaral pa. Pinapahirapan lang talaga ng Mateo na yan ang mga tao. Sumusobra na. Pagpasok pa lang ni Elderly, nagsimula na siyang sumigaw. May ilang matatanda sa bahay ngayon. Naroon sina Stonefeather, Nikon, Mokong, at ang iba pa. Nang marinig ng iilang tao ang mga ungol ni Elderly, agad nilang nalaman ang nangyari. Elderly, gumagawa na naman ng problema ang punk na yan. Seryosong sabi ni Nikon. Malamig na ngumiti si Elderly at sinabing, kung hindi. Hindi pa nga nangangaral ang matandang ito sa kalagitnaan ay 10 beses nang naputol ang batang iyon. 10 beses. Paano pa rin mangangaral? Agad na naramdaman din ito ng ilang elder nang marinig nila ito at pinuna si Mateo. Walang respeto talaga ang Mateo na yan sa mga nakatatanda sa kanya. Noong huling beses na nangangaral ako, pinabulaanan niya iyon hanggang sa hindi na ako makapagbitiw sa pwesto. Hindi ba? Simula nang maging pari ang batang ito, walang kapayapaan sa templo mula ulo hanggang paa. Parang lahat kaming mga elder ay may sama ng loob sa kanya. Sa tuwing nangangaral kami, nagtatanong siya ng kakaiba at kakaibang mga tanong na talagang nakakainis. Ang mga matatandang ito ay walang kapantay na nagalit. Ngunit ang mga salitang ipinahayag at ang ipinahiwatig na kahulugan ay pawang nagpapakita ng kaunting kawalan ng kakayahan. Dahil sa mga tanong ni Mateo, wala talaga silang masagot. Wala na rin silang paraan para pagtalunan ang mga pagkakamaling natuklasan ni Mateo. Ito rin ay dahil kahit na nagngalit ang kanilang mga ngipin sa galit kay Mateo, wala silang magawa sa kanya. Walang ibang dahilan kundi ang pagiging kahanga-hanga niya. Hindi ka kumbinsido, kaya nakipagdebate ka sa kanya. Karaniwang nakatayo ang mga matatanda ng mataas sa ibabaw ng masa, tinatanggap ang pagsamba at paggalang ng mga pari at mga paring nagsasanay. Pero ilang araw lang dumating si Mateo at tuluyang sinira ang kanilang mga setting. Natural lang na maramdaman ng mga elder na ito na wala silang mukha. Malamig na sumangot si Nikon at sinabing, napakalaking kalokohan ng baliw na ito. Sino ba siya sa tingin niya?
Sa ganitong bilis, mababaligtad ang buong templo ng pari. Malinaw na kinwestiyon na rin ni Mateo ang mga sermon ni Nikon noon. Bukod pa rito, hindi kakaunti ang bilang ng mga beses. Hindi natuwa si Nikon kay Mateo sa simula pa lang. Ngayon, mas lalo niya itong hindi matiis na makita. Nang marinig ito ni Elder Lee, sinabi niya, "Elder Lee, dapat maturuan ng magandang leksyon ang lalaking ito. Kung hindi, halos nakaturo na sa langit ang ilong niya. Paano magparusa?" Ang pagtatanong habang nagsisermon, tradisyon na ito noon pa man. Maaari kayang pinagbabawalan natin siyang magsalita. Kung lalaganap ito, paano pa rin makakapagpanatili ng ugnayan ang mga matatanda sa harap ng mga pari? Tanong ni Makong. Biglang ngumiti si Nikon at sinabing, "Ang batang ito, matagal nang gustong pabagsakin ng matandang ito ang batang ito." Agad na napukaw ng mga salita ni Nikon ang interes ng mga matatanda. "Elder Lee, may paraan ka ba?" Ngumiti si Nikon at sinabing, "Eternal chess game na huwag magtanong, baka nakalimutan nyo na lahat." Nang marinig ito ng mga elder, agad silang nagpakita ng makahulugang ngiti. Tumawa pa nga ng malakas si Elder Lee at sinabing, "Napakahusay, Elder Lee. Tunay na napakahusay." Hindi alam ni Mateo na ang mga elder na ito ay kasalukuyang nagbabalak laban sa kanya. Pagkatapos mangaral, pumunta siya para kumuha ng mga misyon. Sa priest temple, kung nais makakuha ng mga contribution points, natural lang na kailangan ng isang tao na tumanggap ng mga pill refining mission. Para sa parehong misyon sa pagpino ng tableta, mas mataas ang kalidad ng medicinal pill, mas mataas din ang makukuhang contribution points. Sa kalahating taon na ito, madalas na ginagawa ni Mateo ang ilan sa mga misyon sa pagpino ng mga tableta sa templo. Sa kasalukuyan, mas bihasa na siya sa pagpino ng mga pildores ng demonyo. Pero ang mga pill refinement ni Mateo ay naiiba sa ibang mga pari. Hindi masyadong tinanggap ng ibang mga pari ang mga misyong iyon na hindi gaanong mahirap. Pero ang mga pinaghirapan ni Mateo sa loob ng kalahating taon na ito ay pawang mga misyong napakababa ng kahirapan. Sa mga ito, ang ilang misyon ay walang contribution points, dahil napakadali lang ng mga ito. Ang mga misyong ito, ang ilang misyong hindi kayang lutisin ng mga kabiserang lungsod sa ibaba, o kahit ng mga county. Pagdating sa mga lungsod ng imperyo, ang kahirapan ng ganitong antas ng misyo ay napakababa. Walang sino man ang may pakialam dito. Pero tinapos ni Mateo ang bawat isa ng may lubos na pag-iingat. "Hey! Dumating na naman si Lord Mateo, anong antas ng misyon ang plano mong gawin sa pagkakataong ito?" Ang mga namamahala sa mga misyon ay ilang mga nagsasanay na pari. Matagal na nilang naiintindihan ang mga gawin ni Mateo. Kahit na labis silang nandidiri dito, ang pagkakakilanlan ni Mateo ay pambihira, natural lamang na hindi nila siya tinangkang hamakin. Sabi ni Mateo, "Kukuha ako ng 10 2-star difficulty missions ngayon." Habang sinasabi niya ito, sinimulan ni Mateo na pumili ng 2-star missions na mas gusto niya mula sa listahan ng mga misyon. Ang mga misyong ito na pinili ni Mateo ay natural na tinukoy at hindi basta-basta pinili. Kung ang misyon ay hindi gaanong makakatulong sa kanyang pamantayan sa pagpino ng pill, hindi niya ito pipiliin. Habang pumipili si Mateo ng mga misyon, isang malamig na tawa ang biglang narinig mula sa likuran. "Hey! Ginagawa niya talaga ang mga walang kwentang misyong yan na walang gumagawa. Sinong temple ang may pinakamataas na henyo? Sa tingin ko, peke lang siya, di ba?" Lumingon si Mateo para tingnan ito at nakita niya ang isang binata na nakaabong damit. Hindi niya napigil ang umirap habang sinasabi, "Anumang misyon ang piliin ko, wala kang pakialam." Isang mapanghimasok na taong walang naiintindihan. Nandilim ang mukha ng binata na nakaabong damit at sinabi niya, "Brat, kilala mo ba kung sino ako? Para maglakas loob na magsalita sa akin ng ganito." Natigilan si Mateo nang sabihin niya, "Anong kinalaman mo sa kung sino ka? Sa tingin mo ba ay pareho lang ako sa iyo, nakikialam sa buhay ng iba nang walang alam?" Nang marinig ng iba ang mga salita ni Mateo, bawat isa sa kanila ay tumahimik na parang mga sikada sa taglamig. Masyadong dominanti. Nakilala ng lahat na ang binatang nakaabong damit na ito sa harap nila ay si Kiren, na kilala bilang numero 1 pari. Paulit-ulit na pinabulaanan ni Mateo, galit na sabi ni Kiren, "Napakabastos na batang to. Hey!
Ang nangungunang henyo ng marangal na templo ay gumagawa ng ganitong uri ng kalokohan. Nakakakamatay talaga ng tawa ang mga tao. Ilang taon nang nagkukulong ang paring ito. Hindi ko inaasahan na may ganito palang kalokohang bagay na lumitaw sa templo. Sa katotohanan, bago pa man lumitaw si Mateo, ang numero unong henyo ng templo, ang titulong ito, ay palaging kay Kieran. Pero ang nakaraang pagkakataon, pinatamaan ni Mateo si Felix ng isang beses sa kanyang pangalawang pagkakataon sa pagpino ng mga pildores ng demonyo. Dahil dito, tahimik na lumipat ng mga kamay ang numero unong titulong henyo ng templo. Noon pa man ay nag-iisa na si Kieran. Sino ang mag-aakala na sa sandaling lumabas siya sa pag-iisa, mawawala na ang kanyang titulong numero unong henyo? Nang magtanong, lumabas na isang punk na nagngangalang Mateo ang lumitaw. Dumating si Kieran ngayon para kumuha ng mga misyon. Sino ang mag-aakala na nakasalubong niya pala si Mateo? Sumulyap si Mateo kay Kieran at malamig na sinabi, ilang star missions ang kaya mong gawin. Nang marinig iyon ni Kieran, balak na siyang hamanin ng batang ito. Hehe, interesante. Buong pagmamalaking sabi ni Kieran, sa lakas ng paring ito, lahat ng 5 star mission ay walang mahirap. Bakit, gusto mo ba akong kalabanan? Sa mga katulad nitong mga basurang misyon. Hahaha. Tungkol dito, lubos pa ring nagtitiwala si Kieran. Ang kanyang nag-iisa na pag-iisa sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas sa alchemy daw ay gumawa ng malaking pagbuti. Kasama sa mga 5 star na misyon ang ilang medicinal pills na may level 5 difficulty, pati na rin ang isang maliit na bilang ng mga simpleng medicinal pills na may level 6 difficulty. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, halos kayanan niyang lampasan ang mga 5 star mission. At ang aspetong ito, hindi ito magawa ng ibang mga pari. Tumingin si Mateo kay Kieran na parang nakatingin sa isang tanga. Humarap siya sa first trainee na iyon at sinabing, bigyan mo ako ng 7 star difficulty mission list. Hindi napigilan ni Kieran ang mapa-atres nang marinig niya iyon, at humagalpak ng tawa pagkaraan, nabalitaan kung hindi ka pa nakakagawa ng mga misyon na lumalagpas sa 3 stars sa loob ng kalahating taon na ito. Gusto mo pa bang gumawa ng 7 star missions ngayon? Galitin mo ba ako? Haha, kailangan din ng lakas ang pagdura. Hindi siya naasiwa ni Mateo at pinili ang ilan sa mga pinakamahirap sa mga 7 star mission bago sinabing, bukas ng tanghali, haharapin ko ang mga misyon. Kapag natapos mo na rin ang mga misyong ito, sumama ka sa akin at mag-usap. Ngayon, takbo kayo palayo para sa akin. 1759. Nang makita ang papalayong likuran ni Mateo, nagalit si Kieran hanggang sa namutla ang kanyang ekspresyon. Habang ang iba ay tahimik na parang mga cicada sa taglamig, walang lakas ng loob na gumawa ng kahit anong ingay. Naku naman, bastos ka talaga, ang lakas ng loob mong maging arrogant sa harap ko. 7 star missions, hey, gusto kong makita kung paano mo matatapos ang mga yan. Malamig na ngumiti si Kieran at sinabing, baliw tong si Mateo, di ba? Gusto niya talagang hamanin ang mga 7 star mission. Ang mga 7 star mission ay maaaring hindi matapos kahit ng mga elder. Labis ang pag-arte ng lalaking iyon, di ba? Hindi ba? Malamang nadala sa titulong numero unong henyo ng templo, di ba? Sa loob ng kalahating taon na ito, hindi pa siya sumubok ng kahit anong misyon na lumalagpas sa 3 star difficulty. Bigla na lang siyang lumipat sa 7 star, hindi ba't biro lang ito? Tungkol sa mga ginawa ni Mateo, lahat ay labis na hindi sumasang-ayon dito. Mula 3 star hanggang 7 star, sa pagitan nito ay mayroong isang napakalaking agwat. Mga 7 star mission, na paminsan-minsan lang tinatanggap ng mga elder. Lumapit si Kieran sa pari na nagsasanay at sinabing may malungkot na mukha, tingnan ko kung anong uri ng mga misyon ang iginuhit niya. Hindi nang ahas na sumuwi ang paring nagsasanay at ibinigay ang listahan ng misyon kay Kieran. Pagkatingin ni Kieran, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos ay bigla siyang humagalpak ng tawa at sinabing, siguro nga'y tanga ang batang ito, di ba? Ang mga misyong ito, kung matatapos niya, ako, si Kieran, ay puputulan ang ulo ko at hahayaan ko siyang sumipa na parang bola. Masyadong arrogant ang ginawa ni Mateo, itinapon niya ang buong mukha niya. Ang malakas niyang tawa ay tila gusto ring makabawi. Nagtataka rin ang lahat kung anong klaseng 7 star missions ang ginawa ni Mateo.
Maraming 7 star na misyon. May mga madali at may mga mahirap din. Ang mga madali ay medyo mas mahirap lang ng kaunti kaysa sa mga 6 na star na misyon. Ang mga mahihirap na misyon ay maihahambing pa nga sa mga 8 star na misyon. Kasalukuyang nasa pintuan si Mateo. Nang marinig ang mga salita ni Kiren, huminto ang figure ni Mateo, lumingon, at sinabing, naaalala ko ang mga sinabi mo. Sana ay may lakas ka pa ng loob na sabihin ang mga salitang iyon bukas. Tumawa ng malakas si Kiren at sinabing, makakaasa ka na sasabihin ko ulit ito bukas. Dahil sa 10 misyong ito, walang paraan para matapos mo ang mga ito. Ngumiti lang si Mateo at umalis ng may malalaking hakbang. Ang iba ay lubos na mausisa. May ilang mga pari na may magagaling na kalakasan ang humakbang paarap at nagtanong, kapatid na Kiren, anong uri ng mga misyon ang pinili ni Mateo? Ngumisi si Kiren at sinabing, kayo mismo ang makakakita. Nang makita ng lahat ang listahan, agad silang sumabog. Itong misyong numero 75, hindi ba't tinanggap ito ni Elder ni dati? Siya. Tila nabigo siya noon. At saka, itong misyong numero 367, nabalitaan na maraming Elder ang tumanggap nito. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang nakakumpleto nito. Ang 10 misyong ito, bawat isa ay imposibleng matapos, baliw ba siya? Ang 10 misyong tinanggap ni Mateo ay halos tinanggap na lahat noon ng ilan, o ilang mga Elder. Bukod pa rito, lahat sila ay nabigo. Ganitong klaseng misyon, paano kaya ito makukumpleto ng isang taong kakakalahating taon lang natuto ng Demon Divine Pill Refinement? Bukod pa riyan, hindi pa nakakagawa si Mateo ng mga 3-star mission pataas noon. Direkta ng gumagawa ng mga 7-star mission ngayon, hindi ba't kalokohan ito? Malamig na ngumiti si Kiren at sinabing, isang hanggal na labis na nagpapahalaga sa sarili niyang lakas. Kahit gusto niyang magayos ng poster kailangan din niyang pumili ng bagay na angkop. Tumango ang lahat, lubos na sumasang-ayon sa mga sinabi ni Kiren. Ang pagpapasikat na ito ay sobra-sobra. Tanghali ng ikalawang araw, matagal nang nakarating si Kiren sa mission hall. Pareho siya, marami ng taong naghihintay dito. Kiren, nabalitaan mo bang kinokontrol ka rin ni Mateo kahapon? Lumingon si Kiren para tingnan. Si Felix pala iyon. Narinig ng lalaking ito na may ilang imposibleng misyon si Mateo kaya natural lang na tumakbo siya papunta rito para manood ng palabas ngayon. Nakakagaan din ng loob na makitang mapahiya si Mateo. Nalungkot si Kiren at sinabing, dahil kilala siya bilang nangungunang henyo sa templo, naisip ko pang ang isa siyang kahangahangang tao. Isa pala siyang hanggal. Ngumiti si Felix at sinabing, hindi naman siguro siya tanga, pero dahil kaya mo siyang pilitin hanggang dito, malamang ikaw na lang ang natitira. Nang marinig ang mga salita ni Felix, palihim na natuwa si Kiren sa kanyang sarili. Kung pipiliin niya ang 6-star missions, medyo mag-aalala pa rin ako. Pero, 7-star ang pinili niya. Kalimutan mo na ang 7-star na pinili niya, ilan lang sa mga imposibleng misyon ang pinili niya. Ano ba siya kung hindi isang tanga? Tanong ni Kiren nang may malamig na ngiti. Natural lang na hindi inisip ni Felix na tanga si Mateo. Pero hindi rin niya inisip na matatapos ang mga misyong pinili ni Mateo. Sa aking palagay, malamang na hindi siya darating ngayon. Ang mga misyong ito ay talagang imposibleng matapos. Gayunpaman, ang mga misyong 7-star pataas ay nangangailangan ng mga Elder na pumunta upang beripikahin at tanggapin ang mga ito. Dumating na si Elder Stonefeather. Gusto kong makita kung paano siya magbibigay ng ulat. Nakangiting sabi ni Felix. Nang marinig iyon, napangiti rin si Kiren. Pagkatapos ng araw na ito, babalik na naman sa kanya ang titulong numero 1 henyo ng templo. Dumating. Hindi ko inaasahan na talagang nang-ahas si Mateo na pumunta. Hey, pupunta man o hindi, magiging katatawanan siya ng templo sa hinaharap. Biglang nagkaroon ng ingay sa karamihan. Dahan-dahang pumasok si Mateo. Hindi pinansin ni Mateo ang mga tingin ng ibang tao at dumiretso sa lugar para ipasa ang mga misyon. Nandito ako para magsumite ng mga misyon, malamig na sabi ni Mateo. Nagmamadaling sinabi ng paring nagsasanay, Panginoon Mateo, sandali lang po. Iimbitahin ko si Elder Stonefeather. Tumango si Mateo, at tumalikod ang priest trainee at umalis. Hey, nagpapanggap ka.
Ang mga misyong ito, kung matatapos mo ang isa sa mga ito, ako, si Kiren, ay isusulat kung baligtad ang dalawa kong karakter. Nakangising sabi ni Kiren. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing walang masabi, kahapon, gusto kong bunutin ang ulo mo para sipain ko. Ngayon, gusto kong isulat ang pangalan mo ng patiwarik. Ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng mga magulang mo, hindi mo ba pinahahalagahan ang mga iyon ng ganito? Hindi napigilan ni Kiren ang mabulunan nang marinig iyon at sinabing may malamig na suntok, tumigil ka na sa pagkukunwari. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakapagkunwari. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas si Stonefeather. Tumingin din siya kay Mateo nang may pagtataka. Sabay-sabay pang ang hinamon ng batang ito ang mga 7-star mission. Isa pa, napakahirap ng mga misyon na yon. Naghahanap lang ito ng pang-aabuso. Elder Stonefeather. Yumuko si Mateo kay Stonefeather. Tumango si Stonefeather at sinabing, nabalitaan mo bang pumili ka ng 10 sa pinakamahirap na 7-star missions? Tumango si Mateo at sinabing, tama iyan, Elder Stonefeather, pakitiyak at tanggapin. Gaya ng sabi niya, naglagay si Mateo ng 10 singsing na lalagyan sa counter. Naging seryoso ang tingin ni Stonefeather at gulat na sinabi, 10 misyon, ikaw. Natapos mo na ba lahat? Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil iginuhit sila ni Mateo, natural lang na may kumpiyansa akong makumplito. Elder, pakiusap. Bahagyang nagulat si Stonefeather sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang singsing na pangimbak, inilubog ang kanyang banal na sentido, at sinimulang patunayan ito. Nang makita ni Kiren, Felix, at ng iba pa ang eksenang ito, lahat sila ay may ngisi sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ni Stonefeather at gulat na tumingin siya kay Mateo habang sinasabing, ito. Ang Candle Ren Immortal True Pill na ito ay pinino mo. Ngumiti si Mateo at sinabing, siguro nagbibiro lang si Elder Stonefeather. Maaari kayang may gumagawa pa rin ito para sa akin. Nang makita ng iba ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Maaari kayang may isang misyon talagang natapos si Mateo. Pilit na pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, kinuha ni Stonefeather ang pangalawang singsing na imbakan at muling tiningnan ito. Kasunod noon, ay ang pangatlo, pang-apat. Hanggang sa pang-10. Ang ekspresyon sa mukha ni Stonefeather ay lalong naging gulat, at lalong hindi makapaniwala. Ang tingin niya kay Mateo ay parang nakakita ng multo. Nang makita ng lahat ang matingkad na ekspresyon ni Stonefeather, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Ano ba talaga ang ginawa ni Mateo para mawala ng kontrol si Elder Stonefeather ng ganito? 1760. Elder Stonefeather, ito. Matagal nang hindi kasing kalmado ni Kiren gaya ng dati. Si Stonefeather, isang 5-star high priest, ay talagang nawala ng kontrol sa sarili. Masyado itong abnormal. Iwinagayway ni Stonefeather ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo akong kausapin. Hayaan mo akong kumalma sandali. Paulit-ulit niyang hinawakan ang 10 singsing na iyon, tiningnan ang isa, at ibinaba ang isa pa, habang maingat na sinusuri ang bawat isa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay napanganga sa pagkamangha. Gayunpaman, nag-iba ang kanilang mga tingin nang tumingin sila kay Mateo. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa wakas ay nakabawi na rin si Stonefeather mula sa kanyang pagkabigla. Huminga siya ng malalim para makahinga ng maluwag, pinakalma ang kanyang emosyon, at sinabi kay Mateo, nabalitaan kong hindi ka pa nakatanggap ng 3-star pataas na misyon sa loob ng kalahating taon na ito, paano mo nagawang tapusin ang 7-star missions ng biglaan? Tulad ng lahat, si Stonefeather ay labis ding naguluhan. Alam niya na dahil sa pundasyon at talento ni Mateo sa alchemy daw, mabilis niyang matututunan ang mga teknik ng Demon Divine Pill. Pero hindi niya lubos inaasahan na magiging ganito kabilis ang lahat sa hindi kapani-paniwalang lawak. Nang tiningnan niya ang 10 misyong ito ngayon lang, pawang mga level 7 difficulty Demon Divine Pills ang mga iyon. Bukod pa rito, ang mga ito ay mga medicinal pills na may napakataas na antas ng kahirapan na nasa ika-7 antas. Mga pildores ng demonyong banal para sa kahirapang ito, kahit ang mga elder ay walang kumpiyansa na makumplito sa loob ng 1 o 2 beses. Hindi lang natapos ni Mateo ang mga ito, kundi natapos din niya ito ng perpekto. Ang bawat uri ng medicinal pill ay umabot sa antas na banal.
Kung nililinis ang level 7 Demon Divine Pills patungo sa Divine Grade, isa lamang itong mala fairy tale na bagay. Kahit sila, ang mga 5-star High Priest na ito, ay posibleng walang sino man ang makakagawa nito. Ito ang dahilan kung bakit siya labis na nagulat. Malamig na sabi ni Mateo, pag-unawa sa isang aspeto, pag-unawa sa lahat ng aspeto. Ang pagpino ng mga high difficulty medicinal pills ay maaaring hindi na kailangang taasan pa ng isang antas kapag pinino. Hanggat ang isang tao ay naglalatag ng isang matibay na pundasyon, natural nilang makakamit ang kahusayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong pag-aaral ng paksa. Naging makahulugan ang tingin ni Stonefeather at pinuri niya, isang mahusay na pag-unawa sa isang aspeto, pag-unawa sa lahat ng aspeto. Ilan lang ang makakagawa nito sa ganitong antas. Mateo, hindi mo talaga ako binaygo. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat, Elder Stonefeather. Tumango si Stonefeather at sinabi sa priest trainee, 10 misyon ni Mateo, bigyan mo siya ng 30,000 contribution points para sa bawat isa. 3 minus 30,000. Elder Stonefeather, ay. May mali ba? Tanong ni Kiren na may hindi makapaniwalang tingin ng marinig ito. Ano ang ibig sabihin ng 30,000 puntos bawat misyon? Siya, si Kiren, ay wala ngang ganoon karaming contribution points sa pagsagot sa ilang dosenang 5-star missions. Hindi dapat tingnan kung paano nagbigay si Felix ng ilang daang contribution points kay Mateo sa SOT. Sa totoo lang, hindi naman ito maliit na halaga. Kung tatanggapin ang isang 4-star mission, pagkatapos itong makumplito, makakakuha lamang ang isang tao ng ilang dosina hanggang 100 contribution points. Para makuha ni Felix ang ilang daang contribution points, kailangan niyang gawin ang ilang 4-star missions. Para naman sa 2,000 contribution points, kinailangan ni Felix na magsikap ng kahit ilang taon. Ngayon, ang isang misyon ni Mateo ay nagkakahalaga ng 30,000 contribution points, napakapeke nito. Ang unang reaksyon ni Kiren ay sinasadya ito ni Elder Stonefeather, gusto niyang gamitin ang nagawa ni Mateo bilang kabaligtaran. Walang pagkakamali. Ang 10 misyon ni Mateo, bawat isa ay natapos ng perpekto. Kung ibibigay ang pinakamataas na halaga ng isang 7-star mission, ito ay 30,000 para sa isa, malamig na sabi ni Stonefeather. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Kiren at takot na sabi niya, peak value. Paano ito nangyari? Ang pinakamataas na halaga, sa ilalim lamang ng mga pagkakataon ng pagkumpleto ng Divine Grade, maibibigay ang gantimpala. Maaari kayang ang 10 misyon ni Mateo ay umabot lahat sa antas ng Divine. Mga misyong hindi kayang tapusin kahit ng mga Elder, paano ito naging posible? Sumimangot si Stonefeather at sinabi sa malamig na boses, Kiren, maaari kayang kino-question mo ang matandang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Kiren at dali-dali niyang sinabi, huwag kang maglakas loob. Ako lang. Ako lang. Sumanghal ng malamig si Stonefeather at sinabing, sa halip na mainggit sa mga taong may talento, bakit hindi maglaan ng mas maraming oras sa paglilinang? Naniniwala akong ang mga pangyayari ngayon ay magiging isang wake-up call para sa inyong lahat. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Stonefeather at umalis. Tumingin si Mateo kay Kiren at sinabing may ngiti na hindi naman talaga ngiti, ngayon, subukan mong ulitin ang mga salitang sinabi mo kahapon ng malakas. Nang marinig iyon ni Kiren, ang buong mukha niya ay namula sa labis na kahihiyan. Seryoso pa rin siyang nangangako kahapon, sinasabing imposibleng matapos ni Mateo ang mga misyon. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na maging arrogant ay dahil sigurado siyang walang paraan para matapos ni Mateo ang alinman sa 10 misyon. Pero ngayon, hindi lang ito natapos ni Mateo, bukod pa rito, natapos niya rin ito sa isang napakatalino at napakagandang paraan, ng napaka-perpekto. Nang makita ang hitsura ni Kiren, sumangot si Mateo at sinabing may paghamak, isang duwag na may lakas ng loob na magsalita, ngunit walang lakas ng loob na kumilos. Kung wala kang lakas, huwag kang mag-pose sa harap ng iba. Masasample ka. Kung kaya mong tapusin ang 7-star missions, lumapit ka sa akin para mag-iba ang tingin mo sa akin sa oras na iyon. Pagkatapos magsalita, nagmalaking umalis si Mateo. Paglabas ni Mateo ng Tianlu Pavilion, hinarang muli siya ng matandang lalaki na may puting buhok. Sa unang pagkakataon, natural na nagkaroon ng pangalawang pagkakataon, ng pangatlong pagkakataon.
Mula noon, sa tuwing lalabas si Mateo ng Tianlu Pavilion, hinaharangan siya ng matandang lalaking may puting buhok na uupo at makikipagtalo sa kanya tungkol sa Dao. Dahil natuklasan niya na ang mga pananaw ni Mateo ay lubhang kakaiba at kadalasang nakakapagpaisip sa mga tao. Ang ilang mga bagay na mayroon siya noon ng mga pagdududa at pagkukulang ay tila ba agad siyang naliwanagan. Bago niya nakaharap si Mateo, inakala ng matandang lalaking may puting buhok na lubos na niyang naunawaan ang mga class eco ng Tianlu Pavilion. Hanggang sa panahong iyon na sinubukan niya si Mateo, natuklasan niya na marami pa rin pala siyang mga tanong na hindi niya lubos na nauunawaan. Siyempre, handa rin si Mateo na harapin ito kasama ang matandang lalaking ito na may puting buhok. Ang mga natamo ng matandang lalaking ito sa mga pildores ng demonyo ay talagang pambihira. Para kay Mateo, isang baguhan, ang gabay ng matandang lalaking may puting buhok ay may posibilidad na magbigay sa kanya ng pakiramdam na parang natataboy niya ang mga ulap at nakikita ang liwanag ng buwan. Ang ganitong uri ng palitan ay natural na lubhang kapaki-pakinabang sa dalawa. Ang mabilis na pagbuti ni Mateo ay may kinalaman sa matandang lalaking ito na may puting buhok. Pagkatapos ng ilang matinding diskusyon, biglang nagsalita ang matandang lalaki na may puting buhok, "Nabalitaan ko na nitong kalahating taon, tinanong mo raw ang iba't ibang elder habang nagsisermon, kaya hindi sila nakapagbitiw sa pwesto." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Depende iyan sa kung paano mo titingnan ang bagay na ito. Sa totoo lang, sa tingin ko, kapag nagtanong ka na, lahat ay maaaring mag-usap ng sama-sama at pagbutihin ang lahat. Mabuti ito. Para lang sa ilang matatanda na matagal ng sikat, mas mahalaga ang mukha kaysa sa lakas." Natawa ng malakas ang matandang lalaking may puting buhok na marinig niya ito at sinabing, "Magaling." Iniisip ng mga hanggal na iyon na sila ang numero 1 sa ilalim ng kalangitan, ngunit hindi nila alam na may langit sa kabila ng kalangitan, at laging may mas magaling pa. Ang kanilang alchemy daw ay isa lamang mababaw na kaalaman. Ngumiti si Mateo at sinabing, palaging nararamdaman ni Junior na ang talento ay maaaring magkaroon ng pagkakaiba, ngunit ang ugali ay maaaring ganap na walang pagkakaiba. Kung itatago mo ang iyong mga problema at hindi gagawa ng mga hakbang para sa paglutas nito, maaari ka lamang huminto. Hindi kailangang maging mas mababa ang disipulo sa guro, hindi kailangang maging mas mababa ang guro sa disipulo. Ang ilan sa mga pananaw ng estudyante ay maaaring magbigay daan sa guro na magkaroon ng isa pang tagumpay. Iginiit lang nila na nagdudulot ako ng gulo, kaya wala rin akong magagawa tungkol dito. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki na may puting buhok at sinabing, "Iba ka talaga, batang to. Pero narinig ko na nagtulungan na sila, planong turuan ka ng magandang leksyon. Kailangan mong maging mas maingat." Medyo nagulat si Mateo nang sabihin niya, "Turuan mo ako ng leksyon." "Paano?" Bahagyang hinaplos ng matandang lalaki na may puting buhok ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, "Narinig mo na ba ang tungkol sa walang hanggang laro ng chess na Ask Not?" Umiling si Mateo, halatang wala siyang kaalam-alam tungkol dito. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."